Ang ulan ay bumabagsak ng malakas sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame ng opisina ni Marius Orlov na parang mga balas sa salamin. Bawat patak ay isang maliliit na pagtugtog sa symphony ng bagyo na sumisira sa Naples ngayong gabi. Nakatayo ako 3 talampakan ng layo mula sa kanyang mesa na yari sa mahogani. Ang tablet ko ay nakapindot sa dibdib ko, naghihintay na matapos niya ang tawag sa telepono na lumampas na ng 15 minuto sa itinakdang oras ng aming pagpupulong. Hindi niya pinansin ang presensya ko. Hindi niya iyon agad ginagawa. Bahagi iyon ng larong nilalaro namin sa loob ng 3 taon. Ang maingat na sayaw ng propesyonal na distansya at hindi nasasabi ang tensyon na umiingay sa pagitan namin na parang buhay na kable na walang sino man sa amin ang nangahas na hawakan. Hindi ako at si Teresa, sabi ni Marius sa telepono. Bumaba ang boses niya sa mapanganib na tono na nagpapabitabit sa mga matatandang lalaki sa kanilang mga salita. Perpekto ang kanyang Italyano, dumadaloy mula sa dila niya nang may kaswal na awtoridad na nagmula sa maraming taon ng pamumuno sa mga imperyong itinayo sa takot at ganap na katapatan. Kung akala ni Petrov kaya niyang muling pag-usapan ang mga kondisyon matapos nang makalabas na sa customs ang padala, paalalahanan mo siya kung ano ang nangyari sa huling taong sumubok maglaro sa akin. Pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon. Nakatitig sa isang punto sa likod ng kaliwang balikat niya kung saan nakasabit ang isang Caravaggio sa perpektong ilaw ng museo. Mas mahal ang pinta kaysa sa kinikita ng karamihan sa tao sa buong buhay nila, na naglalarawan kay Judith na pinuputol ang ulo ni Holofernes na may ekspresyon ng malamig na determinasyon na lubos kong naintindihan sa paglipas ng mga taon. Nangongolekta si Marius ng sining gaya ng pagkolekta ng ibang lalaki ng kotse. Bawat piraso ay pinipili hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa kwentong isinasaad nito tungkol sa kapangyarihan, karahasan at ang halaga ng dalawa. Tinapos niya ang tawag ng walang paalam, inihulog ang telepono sa leather desk pad nang may kontroladong eksaktong paraan na sa hindi maipaliwanag na paraan ay mas nakakatakot pa kaysa kung ihahagis niya ito sa kabilang dulo ng silid. Doon lang tumingin ang kanyang mga mata sa akin, ang kulay abo na parang yelo na nakapagpahina ng loob sa mga taong mas mabuti pa kaysa sa akin. Ang pulong sa Calabria, sabi ko bago pa siya nakapagsalita. Matatag ang boses ko sa kabila ng pakiramdam na ang kanyang pansin ay parang nakatutok sa akin sa ilalim ng mikroskopyo. Ilipat sa Huwebes, 11:00. Kinumpirma ng mga tauhan ni Romano ang pagbabago ng lokasyon. Neutral na lugar gaya ng hinihiling mo. Inayos ko na si Dimitri at 6 pang tao para siguraduhin ang perimetro 2 oras bago dumating. Sumandal si Marius sa kanyang upuan at sa paggalaw ay naging masigpit ang puting dress shirt niya sa mga balikat. Hindi dahil sa pananahi kundi dahil sa mga oras na ginugol niya sa pribadong gym 3 palapag sa ibaba ng penthouse na opisina na ito. Hindi nakabutones ang unang 4 na butones ng kamisang iyon gaya ng palagi tuwing ganitong oras ng gabi na nagpapakita ng lukab ng kanyang lalamunan at nang simula ng matipuno niyang dibdib sa ilalim pati na rin ng mga kontrata mula sa padala sa Vienna. Banayad ang kanyang accent, isang bakas lamang ng Ruso na dumadaloy sa kanyang perpektong Ingles, na lumilitaw lamang sa ilang katinig sa paraang hindi dapat kasing akit ng pagkakataon. Nag-swipe ako sa aking tablet nang may kakulangan sa practice, napirmahan at naisampa, na iproseso ang mga bayad sa pamamagitan ng mga account sa Luxembourg ngayong hapon. Walang babala, walang pagkaantala, walang tanong. Mabuti. Inabot niya ang kristal na baso sa kanyang mesa, ang kulay amber na likido sa loob ay sumasalamin sa liwanag mula sa mga art lamp. Whiskey, single malt, marahil mas matanda pa kaysa sa akin. Hindi siya umiinom sa araw ngunit kapag lumubog na ang araw sa baybayin ng Naples, pinapayagan ni Marius ang sarili sa iisang luho na ito. Naayos na ang sitwasyon ni Rosie, kinumpirma ko. Bayad ng buo ang matrikula ng anak niyang babae sa universidad para sa susunod na 3 taon. Inurong niya ang reklamo niya sa komisyon at naglabas ng pampublikong paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan. May kumislap na tila pag-apruba sa mga mata ni Marius. Epektibo ka, Bianca, gaya ng dati. 3 taon na at ang papuri mula sa kanya ay pakiramdam ko pa rin ay tagumpay na nakamit sa digmaan. Nagsimula ako bilang kanyang personal assistant noong ako'y 22, bagong tapos sa universidad na may degree sa international business at wala talaga akong ideya kung ano ang aking pinapasok. Malabo ang job posting, nakakabighani ang sahod, ang interview ay isinagawa ng isang babaeng walang ekspresyon sa mukha na si Katya, na nagtanong ng mga bagay na walang kinalaman sa bilis ng pag-type kundi sa kakayahan kong magtago ng lihim. Kailangan ko ng pera. Pinahirapan ng gastusin sa ospital ng nanay ko ang pamilya namin
At ang mga lehitimong trabahong inaplayan ko ay nag-aalok ng sahod na hindi makababawi kahit kaunti sa utang namin. Kaya nang tiningnan ako ng diretso ni Katya sa mata at tanungin kung kaya kong magtrabaho para sa isang lalaking ang mga interes sa negosyo ay paminsan-minsan ay nasa kulay abo na lugar, agad akong sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Mga kulay abong lugar, yun ang tawag nila rito, parang ang imperyo ni Marius Orlov ay nakasalig sa anumang kahawig ng lehitimong kalakalan. Nalaman ko ang katotohanan sa unang linggo pa lang. Ang mga padalang dumarating at lumalabas sa kanyang import-export na kumpanya ay naglalaman ng higit pa sa mga mamahaling bilihin. Ang mga pulong na inischedule ko ay mga negosasyon tungkol sa teritoryo, buwis, at paminsan-minsan na pangangailangang paalalahanan ang isang tao sa kapalit ng pagtataksil. Kasama sa mga tawag na sinasala ko ang lahat, mula sa mga politiko, komisyoner ng pulis, hanggang sa mga lalaking nakalista sa Interpol. Ngunit nalaman ko rin na tinutupad ni Marius ang kanyang salita, binabayaran ang kanyang mga utang, at pinoprotektahan ang kanyang mga tauhan nang may tindi na halos maging fanatiko. Nang kailangan ng nanay ko ng eksperimentong paggamot na hindi sakop ng insurance, nag-iisang tawag lang ang ginawa niya at ang pinakamahusay na onkologo sa Europa ay nasa eroplano patungong Naples sa loob ng 24 na oras. Nang sinubukan akong gawing baraha ng isang karibal na pamilya laban sa kanya 6 na buwan matapos akong magsimula sa trabaho, tumugon siya ng napakabilis at ganap na kalupitan, kaya't wala nang nangahas na banta sa akin mula noon. Katulong niya ako dahil doon hindi ako niya mahahawakan. Ginagawa rin niya akong pag-aari sa paraang walang kinalaman sa kontrata sa trabaho at may kinalaman sa mga hindi nasasabihang patakaran ng kanyang mundo. May isa pa, sabi ko, habang tinitingnan ko ang tablet ko, kahit na nakabukod ko na ang bahaging ito ng schedule ko, ilang oras na ang nakalipas, kailangan kong umalis ng maaga bukas, mga 6:00. Itinaas ni Marius ang whiskey sa kanyang mga labi. Tumigil siya, nakabitin ang baso sa ere, at tumalim ang kanyang pansin ng biglaan. Maaga? Hindi ka kailanman umaalis ng maaga. May mga plano ako, pinanatili kong neutral at profesional ang boses ko. Na-reschedule ko na ang oath mo sa mga auditor sa Miyerkules ng umaga, at ang mga kontrata para sa ari-arian sa Athens ay makalalagay na sa mesa mo pagsapit ng 5:00. Aayusin ko na lahat bago ako umalis. Mabigat ang katahimikan na sumunod. Naghintay siya ng may hindi ko matukoy na damdamin. Inilapag ni Marius ng may sinadyang pag-iingat ang baso niya. Hindi inalis ng kanyang kulay abo na mga mata ang nakatitig sa mukha ko. Anong klaseng plano? Mapanlin lang ang lambot ng boses niya. Ang klaseng lambot na nauuwi sa karahasan sa ibang pagkakataon. Ito na ang sandaling matagal ko nang inaabangan at kinatatakutan. 3 taon ng perpektong profesionalismo, ng pagpapanatili ng tamang distansya, ng pagpapanggap na hindi ko napapansin kung paano minsan tumatagal ng bahagyang matagal ang tingin niya sa akin, o kung paano humihigpit ang panga niya kapag tinitingnan ako ng ibang lalaki sa organisasyon niya ng may kahit kaunting interes. 3 taon na hindi niya kailanman nalampasan ang hangganang iyon. Hindi niya kailanman ginawang komplikado ito. Hindi niya ako kailanman tinrato bilang iba, kundi ang pinakakompetenteng personal assistant na naempleyo niya. 3 taon kong sinasabihan ang sarili ko. Na imahinasyon lang ang tensyon sa pagitan namin. Na ang kilabot sa tiyan ko kapag sinabi niya ang pangalan ko ay dahil lang sa kaba. Na ang mga panaginip kong paminsan-minsan tungkol sa mga kulay abo niyang mata, na dumidilim sa iba pang damdamin, bukod sa galit, ay walang kahulugan. Isang date, ang sabi ko. Hinarap ang kanyang titig ng kalmadong hindi ko lubos na nararamdaman. May date ako. Ang pagbabago kay Marius ay banayad, ngunit hindi maikakaila. Bahagyang nanigas ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga daliri, na kanina'y tumutugtog ng tamad na ritmo sa mesa, ay nanatiling nakahinto. Nanatiling neutral ang kanyang ekspresyon, ngunit may kumislap sa likod ng kanyang abo-abong mga mata. Isang bagay na madilim at mapanganib at masyadong malapit sa pagmamay-ari. Isang date, inulit niya na parabang sinusubok ang salita, na tila banyaga sa kanyang dila. Oo, tanggi akong magpaliwanag ng higit pa. Tanggi akong magpaliwanag o magbigay ng dahilan. 25 taong gulang na ako. May karapatan akong magkaroon ng personal na buhay, kahit na pinabayaan ko ang bahaging iyon ng aking sarili sa loob ng 3 taon habang pinapalago ang aking karera sa paglilingkod sa isang lalaking pinilit ang katapatan sa pamamagitan ng pantay na takot at paggalang. Kumuha si Marius ng isang bagay sa kanyang mesa, kontrolado at eksakto ang kanyang mga galaw.
Isang pilak na lalagyan ng sigarilyo na nakita ko ng libu-libong beses, pero hindi ko pa kailanman nakitang binuksan niya. Kumuha siya ng sigarilyo gamit ang mga daliring matatag na matatag, inilagay ito sa pagitan ng kanyang mga labi at naglabas ng lighter gamit ang kabilang kamay. Hindi siya naninigarilyo. Sa loob ng 3 taon, hindi ko siya kailanman nakitang naninigarilyo. Pinananatili niya ang mga sigarilyo bilang pampawala ng kaba, isang alaala mula sa henerasyon ng kanyang ama, isang bagay na ginagawa ng kanyang mga kamay sa gitna ng mga tensyong negosasyon. Bumuga ang apoy na nagpaliwanag sa matutulis na anggulo ng kanyang mukha, sa matipuno niyang panga at sa bahagyang peklat na umaakyat sa kaliwang kilay niya mula sa isang karahasan noong matagal ng panahon. Dahan-dahan siyang humithit, ang uling ng sigarilyo ay kumikislap ng pula sa mahinang ilaw ng opisina at pagkatapos ay huminga ng manipis na usok patungo sa kisame. Sino siya? Lumitaw ang tanong sa pamamagitan ng usok na yon, tahimik at nakamamatay. Walang nino. Alam mong totoo iyon. Si Marco ay isang arkitektong nakilala ko sa pagbubukas ng isang galeriya noong nakaraang buwan. Isang taong lubos na nasa labas ng mundo ni Marius, ng mga padala, teritoryo at maingat na pinagkasunduang tiwala. Isang normal na tao na nag-uusap tungkol sa mga disenyo ng gusali at kilusang sining sa halip na kung paano magpalusot ng kontrabando sa mga customs sa Europa. Isang taong ligtas. Pangalan? Sabi ni Marius. At hindi iyon isang pakiusap, inaasahan ko na ito. Ang paraan ng kanyang pagtatangkang gawing interogasyon, ito para gamitin ang kanyang kapangyarihan at makuha ang impormasyong wala akong obligasyong ibigay. Hindi iyon may kinalaman sa aking trabaho, Ginoong Orlov. Ang formal na pagtawag ay tila isang sampal. Hindi ko siya tinawag na Ginoong Orlov hindi mula ng unang 6 na buwan. Palagi na siyang Marius, isang maliit na pagiging malapit na ipinagkaloob niya sa akin, nang hindi man tuwirang iniaalok ang hindi nakikitang linya na naghihiwalay sa akin sa lahat ng iba pa na nagtatrabaho para sa kanya. Medyo lumitawid ang kanyang mga mata nang makilala ang sinadyang distansyang nililikha ko. Lahat ng tungkol sa iyo ay may kinalaman sa iyong trabaho, Bianca. Ang iyong kaligtasan ay aking responsibilidad. Kakain ako ng hapunan sa isang restaurant sa distrito ng Chia, ang sagot ko. Pinananatiling pantay ang aking boses. Pampublikong lugar, maliwanag, mahusay ang seguridad. Nasa akin ang telepono ko. Kung may emergency, maaabot mo ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hiniyaw niya ulit ang sigarilyo, ang usok na paikot-ikot sa kanya na parang buhay. Kailangan kong malaman kung sino ang nakikipagkita mo. Kailangan kitang suriin. Hindi, sabi ko ng diretsyo. Hindi mo kailangan. Nanlambing ang salitang iyon sa pagitan namin, isang hamon na hindi ko pa kailanman binitiw. Sa loob ng 3 taon, hindi ko kailanman sinabihan ng hindi si Marius Orlov. Nakipag-ayos ako. Nagmungkahi ng iba pang opsyon, nagbigay ng ibang pananaw, pero hindi ko siya kailanman direktang tinanggihan hanggang ngayon. May nagbago sa kanyang ekspresyon. Isang bitak sa maingat niyang pinananatili ang mukha ng kontrol. Sinabi kong, hindi mo ba naririnig na tinatanggihan mo ako? Sinasabi ko na, ang personal kong buhay ay akin. Tinama ko. Ikaw ang kumukuha sa akin, Marius. Hindi mo ako pag-aari. Tumayo siya noon, sapat na ang biglaang galaw para tumindi ang tibok ng puso ko. Sa kabila ng maraming taon ng pag-aaral upang mabasa ang kanyang mga mood at mahulaan ang kanyang mga reaksyon, hindi siya lumapit sa akin. Sa halip, lumakad siya papunta sa mga bintana, nakatalikod sa akin. Isang kamay ang ipinasok sa bulsa ng kanyang itim na pantalon na yari sa kanya habang ang isa naman ay itinaas ang sigarilyo sa kanyang mga labi. Patuloy ang pag-atake ng ulan sa salamin at nakalatag sa ibaba namin ang lungsod. Isang alpumbra ng mga ilaw na kumakatawan sa kanyang kaharian, maliban na lang sa pangalan. Kay Marius Orlov ang Naples sa mga paraang walang kinalaman sa legal na pagmamay-ari at may kinalaman sa takot at paggalang na kanyang pinamumunuan. 3 taon, sabi niya. Napakababa ng boses niya kaya halos hindi ko ito narinig sa lakas ng bagyo. 3 taon ka nang nagtatrabaho para sa akin. Hindi ka kailanman humiling ng personal na oras. Hindi mo kailanman nabanggit na may nakakasama ka. Wala pa akong nakakasama, inamin ko. Bagong bagay ito. Gaano ka bago? Bahagyang ikiniling niya ang ulo, hindi sapat para tumingin sa akin. Sapat lang para makita ko ang kanyang profile sa salaming pinamumulan ng ulan. Ilang linggo na kaming nag-uusap. Bukas ang magiging unang tunay naming date. Muling humithit si Marius ng sigarilyo, ang baga nito'y nagliwanag sa refleksyon. At akala mo, itong arkitektong ito, itong si Marco,
ay mabibigyan ka ng kailangan mo. Ang katotohanang alam niya ang pangalan ni Marco kahit hindi ko naman ito binanggit ay nagpatindig ng balahibo ko. Siyempre, alam niya. Ginawa ni Marius Orlov na tungkulin niya na malaman ang lahat tungkol sa bawat tao sa kanyang paligid. At ako ay nasa malapit na paligid niya sa loob ng 3 taon. Sa tingin ko mabuting tao siya, maingat kong sinabi. Sa tingin ko karapat-dapat siyang bigyan ng pagkakataon. Isang mabuting tao? Tumawa si Marius na tila walang biro ang tunog. At anong gusto ng isang mabuting tao sa isang taong nagtatrabaho para sa isang halimaw? Mas tumimo sa akin ang kamalayan sa sarili sa tanong na iyon kaysa sa inaasahan ko. Hindi ka halimaw, hindi. Lumiko siya noon, at sa wakas ay buong-buo niyang hinarap ako, at ang ekspresyon sa mukha niya ay hindi ko pa kailanman nakita. Hindi galit, hindi ang malamig na pagkalkula na ipinapakita niya sa kanyang mga kaaway, kundi isang hilaw at halos mahina. Kung ganoon, ano ako, Bianca? Ano ang nakikita mo kapag tinitingnan mo ako? Ang tanong ay tila bitag, na para bang isang maling salita ang makakasira sa anumang maingat na balanse na pinanatili namin sa buong panahong iyon. Pero marami na akong nalabag na hangganan ngayong gabi. Ano pang isang dagdag? Nakikita ko ang isang lalaking gumagawa ng mahihirap na bagay para protektahan ang sa kanya. Mahinahon kong sinabi. Nakikita ko ang isang taong tumutupad sa kanyang salita, na pinahahalagahan ang katapatan, na nakapagtayo ng isang pambihirang bagay sa pamamagitan ng matinding determinasyon. Nakikita ko ang amo ko. Amo mo. Inulit niya na may bahagyang pag-ikot ng kanyang bibig, iyon lang ba? Ang hangin sa pagitan namin ay tila may karga, elektriko, mapanganib. Ito na ang gilid ng bangin, ang sandaling kung saan ang lahat ay maaaring hindi na mababalik. Maaari akong magsinungaling, mapanatili ang propesyonal na distansyang maingat naming pinangangalagaan. O maaari kong sabihin ang totoo at harapin ang anumang magiging kahihinatnan. Kailangan kong magkaroon ng personal na buhay, Marius. Ang sabi ko na lang, habang iniiwasan ko ng tuluyan ang tanong. Kailangan kong alamin kung may normal na naghihintay sa akin sa labas ng mga pader na ito. Tiningnan niya akong mabuti ng matagal. Ang kulay abo niyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na hindi ko sigurado kung kaya kong ibigay sa kanya. Pagkatapos tumango siya ng isang beses, isang matalim na pag-uga ng ulo na nagpapahiwatig ng pagsuko kaysa pagtanggap. Pumunta ka sa date mo, Bianca, sabi niya habang bumabalik ang mukha sa bintana. Pag-uusapan natin ang mga pagbabago sa schedule mo bukas ng umaga. Parang paalam yon pero parang pagluwag din. Lumiko na ako palabas, hawak ko na ang hawakan ng pinto nang pigilan ako ng boses niya. Bianca. Lumlingon ako. Nakatalikod pa rin siya sa bintana. Ang sigarilyo ay nasusunog ng hindi na pinapansin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Mag-ingat ka, mahina niyang sabi. Hindi kasing ligtas ng akala mo ang mundo sa labas ng mga pader na ito. Umalis ako nang hindi sumagot dahil wala akong masabi na hindi magpapalala ng sitwasyon. Habang pababa ang elevator mula sa penthouse office niya papunta sa parking garage, kung saan nakahintay ang kotse ko, pinakawalan ko ang hininga na hindi ko namalayan na pinipigil pala. Bukas ng gabi, kakain ako ng hapunan kasama si Marco. Tatawa ako sa mga kwento niya tungkol sa mga mahihirap na kliyente at mga sakuna sa arkitektura. Susubukan kong maramdaman ang kahit ano pa man nakahawig ng kuryenteng pakiramdam na nararamdaman ko tuwing tinitingnan ako ni Marius Orlov. Susubukan kong maging normal. Ngunit habang nagmamaneho ako sa mga kalsadang binabasa ng ulan sa Naples patungo sa maliit na apartment na binili ko gamit ang aking malaking sahod, hindi ko maalis sa isip ko ang imahe ni Marius na nakatayo sa mga bintanang iyon, naninigarilyo ng sigarilyong ayaw niya, pinagmamasdan ang lungsod na pag-aari niya. At hindi ko maalis sa isip ko ang pakiramdam na ang nakatakdang petsa bukas ay naging mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Nagsimula ang pagpupulong sa umaga ng eksaktong 8:00 gaya ng lahat ng pagpupulong ni Marius. Ang pagiging eksakto ang relihiyon sa kanyang mundo at ang pagiging huli ay isang blasfemiya na pinaparusahan ng mga kahihinat ng ayaw ng sinuman na maranasan ng 2 beses. Umupo ako sa karaniwan kong upuan, bahagyang nasa likod at kanan ng posisyon ni Marius sa ulo ng mesa ng pulong. Nakabukas ang tablet ko sa agenda ng pulong na inihanda ko 5:00 ngayong umaga, matapos ang isang gabing hindi mapakali dahil sa magulong kumot at paikot-ikot na pag-iisip tungkol sa kulay abo niyang mga mata at usok ng sigarilyo. 6 na lalaki ang nakaupo sa iba pang mga upuan, bawat isa ay bahagi ng maingat na binuong imperyo ni Marius. Si Dimitri ang kanyang pinuno ng seguridad
ay may pangangatawan na parang pader na ladrilyo at mukha na nagpapahiwatig na karahasan ang kanyang piniling wika, si Alexei, na namamahala sa mga operasyon sa pagpapadala at may payapang itsura na nagpapalimot sa kanya, na siyang dahilan kung bakit siya napaka-epektibo. 4 pa na natutunan ko nang subaybayan ang tungkulin nang hindi na kailangan ipakilala, mga tagapamahala ng teritoryo at tagapag-ayos, at ang mga taong nagpapawala ng mga problema. Malalabas sa customs ang kargamento ng Rotterdam sa Biyernes, ang sabi ni Alexei. Nakadikit ang mga daliri niya sa mesa sa harap niya. Kinumpirma na ng kontak namin sa Port Authority ang schedule ng inspeksyon. Magkakaroon tayo ng 4 na oras na bintana. Nakikinig si Marius ng katahimikan ng isang mandaragit na naghihintay na umatake, walang ipinapakita ang kanyang mukha. Dumating siya ngayong umaga na nakasuot ng isa na namang malinis na Amerikana, kulay uling abo ngayon, kasama ang parehong puting kamiseta na nakabukas ang kwelyo. Tinigil ko na ang pagkunwari na hindi ko napapansin ang paraan ng kanyang pananamit. Ang maingat na pagtuon sa detalye ang dahilan kung bakit mukhang walang hirap ang bawat kasuotan niya. Samantalang mas mahal pa ang halaga nito kaysa sa buwanang renta ng karamihan. At ang koneksyon sa Amsterdam? Tanong ni Marius. Matatag. Nakahanda na ang mga tauhan ni Vanderberg. Walang inaasahang komplikasyon. Nagsulat ako ng mga tala sa tablet ko. Sinusubaybayan ang usapan. Kahit hindi naman ako kailanman pinakiusapang i-record ang mga pulong na ito. Pero pagkatapos ng 3 taon, natutunan kong ang aking halaga ay hindi lang sa pag-aayos ng schedule ni Marius. Nasa pagkaalam ko ng lahat ng detalye ito sa pagiging tagapag-ingat ng mga impormasyong maaaring kailanganin niya ng 3:00 ng umaga kapag may krisis na sumiklab at kailangan niyang kumilos ng mas mabilis kaysa sa kaya ng alaala lamang. Umusad ang pulong ayon sa agenda ng may mekanikal na kahusayan. Napag-usapan ang mga teritoryo, kinalkula ang mga buwis, tinukoy ang mga problema at nagmungkahi ng mga solusyon. Sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling nakatuon at naroroon si Marius, nagtatanong ng matatalas na tanong na nagbunyag sa estratehikong isipan sa likod ng mamahaling Amerikana at pinag-isipang karahasan. Hindi niya ako tiningnan kahit minsan. Dapat ay normal iyon. Sa mga pagpupulong, bihira niyang kinikilala ang aking presensya maliban kung kailangan niya ang impormasyong aking inipon. Ngunit ngayon, ang sinadyang pagbaliwala niya ay tila mabigat. May layunin na parabang may pinapatunayan siya sa sarili niya o sa akin o marahil sa ating dalawa. May isa pa, sabi ni Dimitri, habang papalapit na sa wakas ang pulong. Ang Ingles niya ay may mas mabigat na punto kaysa kay Marius. Puro matitigas na katinig at pinaikling mga patinig. May mga nagtatanong tungkol kay Bianca. Agad akong tumingin sa kanya. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng 3 taon, nabanggit ako sa mga pulong na ito ng eksaktong 1 beses noong ipinaalam ni Marius sa kanyang inner circle na ako ay protektadong pag-aari at sino mang hahawak sa akin ay matatagpo ang pira-piraso sa ilalim ng bay. Nagkaroon ng ibang kulay ang katahimikan ni Marius, isang mapanganib na bagay na kumikilos sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo. Anong klaseng pagtatanong? Wala namang seryoso, tiniyak ni Dimitri. May ilang tao ni Duca na nagtatanong. Sino siya? Ano ang ginagawa niya kung available siya? Available, inulit ni Marius, bumaba ang boses niya sa nakamamatay na tono na narinig ko sa telepono kagabi. Ipaliwanag mo ang salitang iyan, Dimitri. Gusto nilang malaman kung siya ay nasa ilalim ng iyong proteksyon o simpleng empleyado lang. Tumitig si Dimitri sa akin, saka bumalik ang tingin kay Marius, ang pamangkin ni Duca si Carlo. Nakita niya siya sa opera noong nakaraang buwan. Noong gabing iyon, naalala ko kailangan ni Marius ng kasama para sa isang charity event, isang lehitimong okasyon kung saan magdudulot ng tanong ang pagdating ng mag-isa. Nagsuot ako ng itim na damit na mas mahal pa kaysa sa unang kotse ko, umupo sa tabi niya sa kanyang pribadong box, at sinubukang huwag pansinin kung paano nakapatong ang kanyang kamay sa ibabang bahagi ng aking likod nang dumating kami, ang tila kaswal na pagmamay-ari ng kilos. Sabihin mo kay Carlo Duca, sabi ni Marius, na bawat salita ay malinaw na binigkas na si Bianca ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Sabihin mo sa kanya na ang sino mang lalaking lalapit sa kanya nang wala ang aking tahasang pahintulot ay malalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng proteksyon na iyon. Naintindihan mo ba, Crystal? Kinumpirma ni Dimitri. Tumayo si Marius, senyales na tapos na ang pagpupulong. Agad na lumabas ang iba pang mga lalaki, nababasa ang tensyon sa silid gamit ang likas na kutob na nagpapanatili sa kanila ng buhay sa negosyong ito. Si Dimitri lang ang natira.
Nagpalitan kami ng tingin ni Marius na hindi ko agad naunawaan bago rin siya umalis. Pagkatapos, kami na lang ang dalawa sa silid pulong. Mabigat ang katahimikan sa lahat ng hindi nasabi. Hindi mo kailangang takutin ang bawat lalaking tumitingin sa akin, mahinahon kong sabi. Sinara ko ang tablet ko. Hindi ko sila pinapalayas. Lumapit si Marius sa mga bintana tulad ng ginawa niya kagabi, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag naging mahirap ang usapan. Pinoprotektahan ko ang aking puhunan. Yun ba ako, isang puhunan? Hindi siya sumagot. Nakatuon ang tingin niya sa skyline ng Naples. Nagkislap ang sikat ng araw sa umaga sa look ng Naples sa malayo, ginagawang pilak na hinataw ang tubig. Ang date mo ngayong gabi, ang sabi niya sa halip. Tiningnan na ba ng mabuti itong si Marco? Ninong, pinanatili kong neutral ang boses ko. Ikaw? Ang mga tauhan ko ang nagsagawa ng background check. Karaniwang proseso para sa sinumang papasok sa aking inner circle social sphere. May kumislap na lamig sa aking sikmura. Hindi ako ang inner circle mo, Marius. Katulong mo ako at hindi papasok si Marco sa kahit ano. Dediretsuhin niya ako sa hapunan. Si Marco Santini, 32, senior na arkitekto sa Rossini Design Studio, binigkas ni Marius na parang binabasa mula sa isang file. Nagtapos sa Polnico di Milano. Ang mga magulang niya ay may maliit na ubasan sa Tuscaniani. Walang record sa krimen, walang malalaking utang, walang problemadong samahan. Lumiko siya para harapin ako, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Nakakaboring siya, Bianca. Talagang sobrang boring. Sumiklab ng mainit at maliwanag ang galit sa dibdib ko. Pinag-imbestigahan mo siya. Pinag-iimbestigahan ko ang lahat, iba ito. Tumayo ako, nakapulupot sa braso ang tablet ko na parang kalasag. Ito ang personal kong buhay. Wala namang personal na buhay sa mundo ko, ang sabi ni Marius nang walang emosyon. Ang tanging nandyan ay kung ano ang maaaring gamitin laban sa iyo at kung ano ang hindi. Si Marco Santini ay isang kahinaan. Isang normal na lalaki lang na nag-imbita sa akin sa hapunan. Tama. Nanigas ang panga ni Marius. Normal, ligtas, kabaligtaran ng kung ano ako. Nanlambing ang mga salitang iyon sa pagitan namin, puno ng mga pahiwatig na hindi pa ako handang suriin. Bago pa ako makasagot, tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan niya ito at nanigas ang kanyang ekspresyon. Kailangan kong sagutin ito, sabi niya. I-reschedule ang tawag sa atin sa hapon na lang. At Bianca, hinihintay niyang makita ko ang kanyang mga mata. Mag-enjoy ka sa hapunan mo pero huwag mong patayin ang telepono mo. Isang utos na nagkunwaring pag-aalala. At pareho naming alam iyon. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas na parang isang malabong bahagi ng sunod-sunod na tawag at kontrata, at ang libong maliliit na sunog na nangangailangan ng aking patuloy na pansin. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho ng buong puso, sinisikap na huwag isipin ang katotohanang inimbestigahan ni Marius si Marco, na tiniyak niya ang lahat ng pakikipag-date ko sa buong buhay ko, na parabang isa siyang posibleng banta sa negosyo. Sinisikap na huwag isipin kung bakit mas nagpapagalit iyon sa akin kaysa magtakot. Sa 5:30, naghanda akong umalis. Nagdala ako ng pampalit na damit, isang simpleng asul na bestida na elegante, ngunit hindi pala birong, at sapatos na hindi ako pagod sa loob ng 2 oras na hapunan. Inayos ko ang makeup ko sa banyo ng opisina. Pinagmasdan ko ang refleksyon ko nang may mapupuna ang tingin. Mukha akong profesional, kompetente, hindi katulad ng babaeng gumugol ng 3 taon sa orbit ng isa sa mga pinakamapanganib na lalaki sa Naples nang hindi lubusang nawawala ang kanyang sarili. Nang lumabas ako, naghihintay si Marius sa opisina ko. Hindi niya iyon nagawa dati, hindi niya kailanman sinakop ang espasyo ko. Ang opisina niya, ang silid pulong, ang pribadong elevator, mga teritoryo niya ang mga iyon. Ngunit ang opisina ko na may maayos na mesa at organisadong mga file at ang maliit na larawan ng aking ina na inilagay ko sa kredensa. Akin ito. Hanggang ngayon. May kailangan ka ba? Tanong ko. Inilapag ko ang bag ko sa mesa nang may sinadyang kalmado. Oo. Tumayo siya mula sa pagkakatuklaw sa mesa ko at ang tangkad niya ay biglang nakapanghihigit sa mas maliit na espasyo. Kailangan kong ikansela mo ang date mo, hindi Bianca? Lumapit siya at naamoy ko ang halimuyak niya. Mahalaga at matalim ang bango ng sedro. Hindi ito tungkol sa kontrol. May sitwasyong nabubuo. Gumagawa ng galaw ang pamilyang Duca, sinusubok ang mga hangganan. Hindi ka ligtas na lumabas ngayong gabi. Kung ganoon, bigyan mo ako ng seguridad, kontra ko. Maaring sumunod si Dimitri ng palihim, pero ako ang pupunta. May kumislap sa kanyang mga mata, pagkabigo at galit, at isa pang hindi ko matukoy. Bakit? Bakit napakahalaga ng arkitektong ito? Dahil nakikita niya ako. Sumabog ang mga salita bago ko pa mapigilan. 3 taong maingat,
na pinanatili kong kapanatagan ang nabasag. Nakikita niya si Bianca, hindi ang katulong ni Marius Orlov, hindi ang isang kailangang protektahan o imbestigahan o kontrolin. Ako lang. Hindi gumalaw si Marius, nakikita kita. Hindi. Umiling ako habang hinahawakan ang bag ko. Nakikita mo ang isang asset, isang napakahusay at napakakapakipakinabang na asset. Pero ganoon ka lang para sa akin. Ginalaw ko ang paa para lumampas sa kanya pero biglang lumabas ang kamay niya at nahawakan ang pulso ko. Hindi sapat na makasakit, pero sapat na para pigilan ako. Ang pagdampi ay nagpadaloy ng kuryente sa braso ko. Iyon ding kuryenteng palagi kong nararamdaman kapag aksidenteng nagdudampi kami. Nang inabot niya sa akin ang isang file at nagdampi ang aming mga daliri, nang tinulungan niya akong tumayo matapos akong madulas sa marmol na nabasa ng ulan habang nakasuot ng takong. Mali ka, sabi niya. Mababa at magaspang ang boses. Mali ka talaga sa kung ano ka para sa akin. Kumakabog ang puso ko sa dibdib ko. Sige, sabihin mo sa akin, sabihin mo kung ano ako. Dinampi ng hinlalaki niya ang pulso ko, tiyak na nararamdaman nito kung paano ito tumitibok ng mabilis sa ilalim ng haplos niya. Sa isang sandali, akala ko sasabihin nga niya, baka nga bigyang pangalan ng bagay na ito na naninirahan sa pagitan namin. Pagkatapos ay binitiwan niya ako umatras, nanginginig ang ekspresyon sa mukha. Sige, pumunta ka sa date mo, Bianca, pero si Dimitri ang isasama mo. Hindi iyon pwedeng pag-usapan. Yun na ang buong pag-amin na makukuha ko. Tumango ako ng isang beses at umalis, nanliliyab pa rin ang pulso ko sa pagdampi niya. Sinundan ni Dimitri ang kotse ko, papunta sa restaurant sakay ng isang sedan na walang marka, propesyonal at hindi nakakaabala. Nakaantabay na si Marco sa mesa namin nang dumating ako. Tumayo para salubungin ako na may mainit ng ngiti na puro tuwa sa pagkitang muli sa akin. Gwapo siya sa kakaibang paraan. Madilim ang buhok, maayos ang gupit, mabait ang kayumangging mga mata, at madalas siyang tumawa habang pinag-uusapan namin ang kasalukuyan niyang proyekto, isang cultural center na idinisenyo para pag-ugnayin ang lumang Naples at ang bago. Siya ang kabaliktaran ni Marius. Bukas, walang komplikasyon, ligtas, at wala talaga akong nararamdaman. Tumawa ako sa mga kwento niya, nakisali ako sa usapan. Pinanatili ko ang perpektong pagpapanggap ng isang babaeng nasisiyahan sa unang date sa isang mabait na lalaki na kumakatawan sa lahat ng normal na pinapangarap ko. Pero nang takpan ng kamay niya ang akin sa ibabaw ng mesa, naramdaman ko lang ang pagiging mali nito. Ang kawalan ng kuryente, kung paano nanahimik ang balat ko sa halip na kumanta sa kamalayan. Dapat ay gumana ito. Si Marco ang eksaktong kailangan ko, ang pinaniwalaan kong gusto ko. Pero hindi ko maiwasang isipin ang kulay abo niyang mga mata, at ang usok ng sigarilyo at ang paraan ng pagsabi ni Marius na, mali ka sa iniisip mo tungkol sa kung ano ka para sa akin na para bang may mabigat na bayad sa kanya ang mga salitang iyon. Parang distracted ka, mapag-obserbahang sabi ni Marco. May problema ba? Sa trabaho lang, nagsinungaling ako. Pinipilit ako ng boss ko sa import-export business. Mapag-unawa ang ngiti ni Marco. May isip ko nga, nagtatrabaho sa shipping ang pinsan ko. Nakakapagod ang stress. Sana lang malaman niya. Sana malaman niya na ang boss ko ay namumuno sa isang imperyo na nakasalig sa takot. Na ang mga taong inischedule kong makita ay posibleng matapos ang aming pagpupulong sa dugo kaysa sa kamayan. Na magiging bihasa ako sa wika ng karahasan dahil lang sa pagiging malapit. Uupo pa rin kaya si Marco rito at ngumingiti sa akin kung malalaman niya ang totoo? Tumunog ang telepono ko. Hindi ko pinansin. Tumunog ulit. Pwede mo yan i-check, sabi ni Marco. Talaga, ayos lang ako. Inilabas ko ang telepono ko. Inaasahan kong may gawa-gawang krisis, isang dahilan para ipatawag ako ni Marius. Sa halip, isang text lang ang nakita ko. Lumala ang sitwasyon sa Duca. Kasama mo si Dimitri. Manatili sa mga pampublikong lugar. Ako na ang bahala dito. Wala tungkol sa pagbabalik. Wala nang hinihinging presensya ko. Ang sabi lang, siya na ang bahala. Naprotektado ako. Na dapat ipagpatuloy ko ang date ko. Okay ka lang? Tanong ni Marco. Ayos lang, sagot ko. Kinukumpirma lang ng boss ko ang isang bagay. Natapos namin ang hapunan. Ihatid ako ni Marco sa kotse ko na parang isang Ginoo. Tinanong kung maaari niya akong makita muli. At tinanggap ng may bait ang hindi ko direktang sagot. Hindi niya sinubukang halikan ako. At nagpasalamat ako. Sinundan ako ni Dimitri pa uwi. Naghintay hanggang nasa loob na ako ng gusali bago umalis. Umakyat ako sa hagdan, papunta sa apartment ko, pagod, nalilito at naiinis sa sarili dahil sinira ko ang sana'y naging napakagandang gabi sa pag-iisip ko ng buong oras tungkol sa lalaking pinagtatrabahuhan ko
na tinuturing akong pag-aari na kailangang protektahan, na hindi kailanman mag-aalok sa akin ng kahit anumang kahawig ng normal. Tumunog ang telepono ko habang binubuksan ko ang pinto. "Marius, nasa bahay ka na ba?" Tanong niya nang walang pambungad. "Oo, ayos lang, may bahagyang pagkaantala. Ano, masarap ba ang hapunan?" Hindi sana ako dapat nagulat sa tanong pero nagulat ako. "Ayos lang, napakabait ni Marco, ayos lang." Ang salitang iyon ay tila mapait sa kanyang dila. "Makikita mo pa ba siya?" Dapat sinabi kong oo. Dapat pinilit kong ilagay sa kahon kung saan ito nararapat. Ang bagay na ito kung anuman ito sa pagitan namin. Boss at empleyado, wala nang iba pa. Hindi ko alam, ang sabi ko na lang. Tumahimik kami, puno ng mga hindi namin sinasabi. "Magandang gabi, Bianca," sa wakas ay sabi ni Marius. "Magandang gabi." Binaba ko ang telepono at sumandal sa pinto ko, pinikit ko ang mga mata. 3 taon ng maingat, propesyonal na distansya, ng pagpapanatili ng mga hangganan, ng pagkunwaring hindi ako naapektuhan ng partikular na uri ng mapanganib na karisma ni Marius Orlov, at isang date sa isang mabait, normal na lalaki ang sumira sa lahat ng iyon. Dahil ang katotohanang iniiwasan ko ay biglang naging masakit na malinaw. Hindi ko gusto ang mabait, hindi ko gusto ang normal, gusto ko ang lalaking nagpapasindi ng sigarilyong hindi naman niya hinihit-hit, na nagsisiyasat ng mga posibleng banta ng walang awang kahusayan, na tumitingin sa akin na para akong isang bagay na mahalaga, mapanganib, at lubos na hindi mapapalitan. Si Marius ang gusto ko, at sisirain nito ang lahat. Ang sumunod na 2 linggo ay isang masterclass sa psikolohikal na digmaan. Bagaman hindi kailanman nagpaputok si Marius, nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang pagpupulong na umabot ng lampas sa oras kaya na-miss ko ang tanghalian namin ni Marco. Isang agarang biyahe papuntang Roma na biglang lumitaw ng magdamag na nangangailangan ng aking presensya ng 3 magkakasunod na araw. Isang hapunan kasama ang kliyente kung saan kailangan ako ni Marius sa tabi niya. Kaakit-akit kong sinamahan ang mga bisitang katrabaho gamit ang aking perpektong Ingles at madaling ngiti, habang siya ay nakikipagnegosyo sa kakaibang halo ng Ruso, Italiano, at maingat na nakudigong mga salita na may ibig sabihin na natutunan kong huwag nang itanong. Sa bawat pagkakataon, nag-e-excuse siya. Sa bawat pagkakataon, sinasabi niyang kailangan talaga. Sa bawat pagkakataon na ini-schedule ko muli kay Marco ang aming date, na unti-unti nang nauubos ang pasensya sa bawat pag-aantala. Parang kailangan ka ng boss mo sa mga hindi magandang oras. Obserbasyon ni Marco sa telepono matapos kong ipagpaliban ang 3 beses naming pagtatangka para sa pangalawang date. Nanatiling magiliw ang tono niya pero narinig ko ang bahid ng pagkasabik sa ilalim nito. "Mahirap itong trabaho," ang sagot ko, habang nakatitig sa file na iniwan ni Marius sa mesa ko 1 oras ang nakalipas. Yung file na talagang pwedeng naghintay hanggang Lunes, pero sa hindi maipaliwanag na paraan ay nangailangan ng agarang atensyon ko noong Biyernes ng gabi. Baka masyadong mahigpit, mahinahon na mungkahi ni Marco. "Bianca, gusto kita. Gusto kitang mas makilala pero pakiramdam ko nakikipagkumpetensya na ako sa karera mo at hindi iyon kompetisyong kayang manaluan ko." Binibigyan niya ako ng paraan para umalis. Napagtanto ko ang isang marangal na pag-alis mula sa isang bagay na hindi naman talaga umusad. Dapat ko na sanang sinamantala yon. Dapat hinayaan ko na siyang umalis ng may dangal para sa ating dalawa. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon pa. Sa halip narinig kong sinabi ko, "Bukas ng gabi gagawin kong posible." Pagkatapos kong mag-hang up, pumasok ako sa opisina ni Marius nang hindi kumatok. Tumingin siya mula sa kontratang sinusuri niya at tumataas ang isang kilay niya sa bigla kong pagpasok. "Magpapahinga ako bukas ng gabi," inanunsyo ko. Walang emergency, walang agarang pagpupulong, walang huling minutong biyahe. Lalabas ako at patayin ko ang work phone ko. May kumislap na mapanganib sa kanyang mga mata. Hindi iyon matalinong gawin dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Duca. 2 linggo nang umiiral ang sitwasyon sa Duca, sagot ko. Nakakatuwa na sumisiklab lang ito kapag may plano ako. Akala mo ba iniimbento ko ang mga krisis para manatili ka rito? Mapanlin lang ang lambing ng kanyang boses. Sa tingin ko magaling kang maghanap ng mga dahilan kung bakit hindi ka mapapalitan sa mga hindi magandang pagkakataon. Maingat na inilapag ni Marius ang panulat niya. "Hindi ka mapapalitan, Bianca, sa bawat sandali. Nanlambing ang pag-amin sa pagitan namin, hinihintay ang higit pa kaysa sa handa niyang sabihin ng direkta. Pero tapos na ako sa mga pahiwatig at mga hindi sinasabi. Tapos na ako sa sayaw na ito na ginagawa namin ng 3 taon. Kung ganoon, kumuha ka ng ibang katulong," sabi ko ng mahinahon, dahil hindi ko na kayang ipagpatuloy ito.
Gagawa ng ano? Nabubuhay sa puwang na ito kung saan masyado akong mahalaga para umalis pero hindi naman sapat ang kahalagahan ko para maging tapat ka kung bakit. Tumayo siya, naglakad sa paligid ng mesa niya nang may gilas ng mandaragit na nakita kong nakapagpahina ng loob sa mas mabubuting tao kaysa sa akin. Gusto mo ng katapatan, Bianca? Sige. Ayokong makita mo si Marco Santini. Ayokong makita mo ang kahit sino. Ang pag-iisip na may ibang lalaki na humahawak sa'yo ay nagpapaisip sa akin ng karahasang makakapag-ulat kahit si Dimitri. Sapat na ba yan ang katapatan? Natigil ang hininga ko. 3 taon ng pag-aalinlangan, ng pagdududa sa bawat tingin at aksidenteng paghipo. At sa wakas sinabi na niya. Inamin ang hinala ko pero hindi ko kailanman nangahasang kumpirmahin. Kung ganoon, bakit? Ang tanong ko. Bakit mo pa pinayagan akong sumama sa unang date natin? Bakit hindi mo na lang sinabi ito sa akin 2 linggo na ang nakalipas? Dahil karapat dapat kang makakuha ng mas mabuti kaysa dito, itinuro niya ang sarili sa opisina niya. Pati ang imperyo na nakasalig sa takot at perang dugo na nakapaligid sa amin. Karapat dapat kang makasama si Marco kasama ang kanyang mga pangarap sa arkitektura, ang normal niyang pamilya at ang ligtas at nakakabagot niyang buhay. Karapat dapat kang maging masaya, Bianca. At ako ang pinakalayong bagay sa pagiging mabuti na umiiral. Hindi iyon ang desisyon na dapat mong gawin. Sumagot ako ng matalim. Ang nararapat sa akin, ang gusto ko, mga desisyon ko yon, hindi sayo. Diba? Lumapit siya ng husto. Sapat para makita ko ang pilak na hibla sa kanyang maitim na buhok. Ang pinong mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata na nagsasalaysay ng mga gabing walang tulog at mga imposibleng pagpipilian. Dahil sa pananaw ko, 3 taon mo na akong pinaglingkuran, inaaral ang negosyo ko, at naging kasabwat ka sa lahat ng ginagawa ko. Akala mo ba gusto ka ni Marco Santini kung malalaman niya ang totoo? Kung malalaman niya tungkol sa mga padalang inaayos mo? Sa mga pulong na iniaayos mo, sa mga problemang tinutulungan mo akong lutasin? Tumama ang mga salita na parang pisikal na suntok. Sinisikap mong gawing guilty ako sa pagganap ng trabaho ko. Sinisikap kong ipaintindi sa iyo na lumagpas ka na sa hangganan noon pa man at wala nang pagbabalik sa normal. Hindi naman talaga. Pwede kang magkunwari sa mga lalaking tulad ni Marco, pero sa huli makikita rin nila kung ano ka na, kung ano ang ginawa ko sa'yo. Namula nang maputi ang galit, hindi mo ako ginawang anuman. Pinili ko ang trabahong ito nang alam kong eksakto kung ano ang papasukin ko. Pinili kong manatili araw-araw sa loob ng 3 taon. Hindi mo pwedeng gawing pag-aari ang mga pinili ko dahil lang natatakot kang aminin kung ano talaga ang gusto mo. Ang gusto ko. Malupit ang tawa niya. Gusto ko ang mga bagay na wala akong karapatang matamo. Bianca, gusto kita sa mga paraang walang kinalaman sa iyong pambihirang kakayahan sa pag-oorganisa. Gusto kong ako ang magdala sa iyo sa hapunan, ang maglagay ng kamay ko sa iyong likod at ang maghatid sa iyo hanggang sa pintuan mo. Gusto kitang sirain para sa bawat ibang lalaking akala niya ay may pagkakataon siya. Ang hilaw na pag-amin ay nagpawi ng hininga ko. Marius, pero hindi ko kaya. Ipinagpatuloy niya habang bumababa ang boses niya. Dahil tama ka nang tawagin mong asset ang sarili mo. Ikaw lang ang tao sa organisasyon ko na hindi natatakot sa akin, na nakikipag-usap sa akin na parang tao ako at hindi halimaw. Kung lalampasan ko ang hangganang iyon, kung gagawin ko itong kung ano ang alam nating gusto nitong maging, mawawala iyon sa akin. Mawawala ka sa akin sa isang paraan o sa iba pa. At sapat na akong makasarili. Sapat na akong halimaw na mas pipiliin kitang panatilihin sa layo kaysa hindi ka magkaroon man lang. Nanlambing sa hangin sa pagitan namin ang pag-amin, hilaw at tapat at lubos na nakapipinsala. 3 taong tensyon na naipon sa 30 segundong katotohanan. Kaya iyon na ba? Tanong ko, halos pabulong ang boses ko. Magpapanggap na lang ba tayong hindi nangyari ang usapang ito? Babalik sa propesyonal na distansya at maingat na pinananatili ang hangganan. Matalino iyon, pumayag siya. Pero hindi siya umalis. Hindi niya ibinalik ang distansya sa pagitan namin. Pagod na ako sa pagiging matalino, inamin ko. Pagod na ako sa kaligtasan. Sumama ako sa date kay Marco. Umaasang makaramdam ako ng kahit ano na magbibigay kahulugan. Sa halip, ginugol ko ang buong gabi na sana ikaw na lang. Pinikit ni Marius ang kanyang mga mata, nakakunot ang kanyang panga. Huwag sabihin ang totoo. Hiniling mo ang katapatan, Marius. Narito na. Ayaw ko ng mabuti, ayaw ko ng normal, ikaw ang gusto ko kasama ang lahat ng iyong mapanganib na komplikasyon at imposibleng moral na kalabuan.
Matagal na kitang gusto kaysa sa handa kong aminin. Nang bumukas ang kanyang mga mata, ang kulay abo ay naging parang natunaw na metal. Hindi mo alam ang hinihiling mo. Kung ganoon, ipakita mo sa akin. Isang hamon at paanyaya iyon. Tigilan mo ang paggawa ng desisyon para sa akin. Tigilan mo ang pagprotekta sa akin mula sa sarili mo. Sabihin mo kung ano ang gusto mo o hayaan mo akong maghanap ng iba na magbibigay nito. Kumunot ang kalamnan sa panga niya. Sa loob ng mahabang sandali, nakatitig lang siya sa akin at nakikita ko ang digmaang nag-aalab sa likod ng abo-abong mga mata niya. Kontrol laban sa pagnanasa, karunungan laban sa gusto. Biglang tumunog ang kanyang telepono na nagwasak sa sandali. Automatikong sinagot niya ito, hindi inalis ang tingin sa akin habang nakikinig sa kausap sa kabilang linya. Ikaw na ang bahala, anya ng malamig. Hindi ako available ngayong gabi. Tinapos niya ang tawag at itinapon ang telepono sa kanyang mesa. Gusto mo ng katapatan? Heto pa. Bukas ng gabi, hindi ka pupunta kahit saan kasama si Marco Santini. Kakain ka ng hapunan kasama ako, utos ba iyon? Tanong ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pakiusap iyon, sabi niya. Isa na sana'y tatanggapin mo. At kung hindi, mapanganib at mandaragit ang ngiti niya. Pagkatapos sisirain ko ng husto ang date mo kaya iisipin ni Marco na isa kang sakuna na muntik na niyang mata mo. Pero alam mo na iyon, hindi ba? Sa kabila ng lahat natawa ako, ang sama mo. May pagkaposesibo ako. Iyon ang kanyang pagwawasto. May pinagkaiba iyon. Kaya, ano ang pipiliin mo, Bianca? Hapunan kasama ang isang arkitektong nakikita kang isang mabait na babaeng gusto niyang makipag-date? O hapunan kasama ang isang halimaw na nakikita kang nag-iisang bagay sa kanyang mundo na karapat-dapat protektahan? Sa ganitong paglalagay, wala nang pag-aalinlangan. Kailangan kong tawagan si Marco, sabi ko. Gamitin mo ang personal mong telepono, sagot ni Marius. Gamitin mo ang oras na kailangan mo, nandito lang ako. Tinawagan ko si Marco mula sa opisina ko at inexplika ko sa kanya ng kasing banayad ng maaari na sa tingin ko ay hindi ito gagana, na mas komplikado ang buhay ko kaysa sa ipinaniwala ko sa kanya. Magalang naman siya tungkol dito kahit na nadismaya at nakaramdam ako ng guilt sa pag-aaksaya ng oras niya. Pero hindi ako nagdamdam. Nang bumalik ako sa opisina ni Marius, nakatayo siya sa bintana niya na tinatabunan ng papalubog na araw. Lumiko siya nang pumasok ako, may tanong sa kanyang mga mata. Bukas ng gabi, sabi ko. Anong oras? Ang ngiting sumilay sa kanyang mukha ay tunay. Binago ang kanyang mukha mula sa seryoso tungo sa halos pambata. 7, sunduin kita. Alam ko kung saan ka nakatira, ang sabi ko. Dati ito, Bianca. Ibig sabihin, pupunta ako sa pintuan mo na parang isang sibilisadong tao, kahit alam nating pareho na hindi naman ako ganoon. May mainit na pakiramdam na namukadkad sa dibdib ko. Sige. 7? Lumiko ako para umalis pero pinigilan ako ng boses niya. Bianca, magsuot ka ng maganda. Gusto kong malaman ng lahat na makakakita sa atin na kasama mo ako dahil sa sariling kagustuhan, hindi dahil sa obligasyon. Parang may sino man pa nga ba ang maaring makasama kay Marius Orov dahil lang sa obligasyon. Parang hindi siya ang uri ng lalaking kinahihiligan ng mga babae sa kabila ng bawat babala, bawat pulang bandila, bawat makatuwirang dahilan para tumakbo. Noong gabing iyon, nakatayo ako sa loob ng aparador ko, hinahaplos ang mga damit na naipon ko sa loob ng 3 taon ng pagdalo sa mga kaganapan sa tabi ni Marius. Bawat isa ay isang alaala. Ang asul na damit mula sa opera kung saan unang napansin ako ni Carlo Duca. Ang itim mula sa isang charity gala kung saan ang kamay ni Marius sa aking likod ay tila sinunog ang tela. Ang pilak mula sa isang pagdiriwang ng bagong taon kung saan nakatayo kami sa kanyang terasa sa hating gabi, hindi lubos na nagdudumaan. Pinapanood ang mga paputok na sumasabog sa ibabaw ng baybayin. Pinili ko ang pula, malalim na scarlet na humahaplos sa aking mga kurba at nagpahayag ng intensyon na tapos na akong magtago. Kung gagawin ko ito, kung tatawid ako sa linyang ito kasama si Marius Orov, gagawin ko ito ng buong kamalayan na alam kong eksakto kung anong klaseng lalaki ang pinipili ko. Isang mapanganib, isang may selos, isang lalaking nagtayo ng mga imperyo sa takot at pinanatili ang mga ito sa pamamagitan ng walang awang kahusayan. Ngunit isa ring lalaking protektado ako sa loob ng 30 taon na pinahahalagahan ang aking kakayahan, na tinitingnan ako na parang ako'y mahalaga, hindi mapapalitan at lubos na kinakailangan. Nanginig ang cellphone ko sa text, magpakatayo ka Bianca, bukas magbabago ang lahat. Tinitigan ko ang mga salitang yon ng matagal bago ako sumagot. Alam ko, aasahan ko yan. Agad na dumating ang sagot niya. Walang pabalik-balik pagkatapos ng bukas. Naintindihan mo ba yan? Ayaw kong bumalik, itype ko. Gusto kong sumulong kasama ka. Lumitaw na wala
At muling lumitaw ang 3 tuldok. Sa wakas. Pagkatapos bukas akin ka ng buo, walang pag-aatubili pa. Dapat ay natakot ako. Dapat ay nakilala ko kung ano talaga ang pag-angkin niyang iyon. Isang lalaking nag-iisip sa usapin ng pagmamay-ari at kontrol. Sa halip, nakaramdam ako ng isang bagay na malapit sa ginhawa. Dahil sa loob ng 3 taon pinigilan ko ang sarili, nagkunwari, at nanatili akong maingat na malayo sa isang bagay na gustong lamunin kaming dalawa. Bukas, titigil na tayo sa pagkunwari. Bukas malalaman natin kung ang ating itinayo sa mga nakaw na sulyap at maingat na salita ay makakayanan ang matinding liwanag ng katotohanan. Bukas malalaman ko kung ang pagpili kay Marius Orlov ang pinakamatapang na ginawa ko o ang pinakakamatastang pagkakamali ng buhay ko. Sa alinmang paraan, wala nang pabalik. Hugpong na hugpong sa akin ang pulang bestida, parang kasalanan at pangako. Gumagalaw ang tela na parang tubig habang umiikot ako sa harap ng salamin sa aking silid. Isang oras ang inilaan ko sa buhok ko, isa pa sa makeup na mukhang walang kahirap-hirap pero nangangailangan ng tumpak na pagka-surgical para makamit. Nanginig ng bahagya ang mga kamay ko habang isinusuot ko ang hikaw na diamante na binili ko para sa sarili ko noong nakaraang Pasko, isang maliit na luho mula sa aking malaking sahod. Ipinapakita ng telepono ko ang 6:47. Hindi kailanman naging huli si Marius. Sa loob ng 3 taon, hindi ko siya kilala bilang iba pa, kundi isang taong napakatumpak sa oras. Nang 50 tumunog ang doorbell ko. Huminga ako ng malalim, tiningnan ang sarili sa kabinuksan ang pinto. Nakatayo si Marius sa pasilyo ko. Nakasuot ng itim na suit na tinahi ayon sa eksaktong sukat niya, walang kurbata at nakabukas ang kwelyo ng puting kamiseta niya upang maipakita ang lukab ng kanyang lalamunan. Bahagyang basa ang buhok niya na parabang kakaligo lang at mabango siya ng sidar at ng isang mas madilim, mas primitibong samyo. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ako, tinitingnan ang bawat detalye mula sa takong ko hanggang sa maingat kong inayos na buhok. Nang sa wakas ay nagtagpo ang tingin namin, ang kulay abo ng kanyang mga mata ay naging parang natunaw na metal. Maganda ka, simpleng sabi niya, pero alam mo na yan. Hindi ka rin naman masama. Ang sagot ko habang kinukuha ko ang aking clutch mula sa mesa sa tabi ng pinto. Hindi masama, ngumisi siya. Tatanggapin ko na iyon. Iniaabot niya ang kanyang braso, isang nakakagulat na makalumang kilos mula sa isang lalaking karaniwang naguutos kaysa humihingi. Tara na ba? Nagantay si Dimitri sa tabi ng isang makinis at itim na kotse na nakita ko ng daan-daang beses, ngunit hindi ko pa ito nasakyan bilang pasahero. Binuksan niya ang pinto sa likod ng walang komento. Maingat na neutral ang kanyang ekspresyon sa kabila ng katotohanang kakapanood lang niya ng boss niya na sinusundo ang kanyang katulong para sa isang bagay na malinaw na hindi pang negosyo na hapunan. Tahimik ang biyahe papunta sa sentro ng lungsod. Puno ng pananabik. Nakapatong ang kamay ni Marius sa upuan sa pagitan namin, sapat ang kalapitan para maramdaman ko ang init nito kahit walang direktang paghipo. Walang sino man sa amin ang kumilos para isara ang huling pulgadang distansya. Pareho naming alam na kapag nagsimula na kaming magdikit, mas lalong magiging mahirap huminto. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang pinagmamasdan ng Naples na dumaraan sa labas ng mga bintanang may tint. Villa Romana, sagot niya. Pag-aari ko iyon. Siyempre naman. Pag-aari ni Marius ang kalahati ng mga mamahaling establishmento sa Naples, direkta man o sa pamamagitan ng mga shell company. Ganon niya pinananatili ang kanyang imperyo. Mga lehitimong negosyo na nagsisilbing takip para sa hindi gaanong lehitimong gawain. Ang restaurant ay nakatago sa isang dating monasteryo sa lumang bahagi ng lungsod. Purong sinaunang bato at matataas na kisame na may makabagong pagbabago na nagkakahalaga ng malaking yaman. Binarurot ng matrae si Marius sa pangalan, lubos ang kanyang paggalang habang inakay kami mula sa pangunahing silid kainan, patungo sa isang pribadong terasa na tanaw ang golpo. Nang hihikawit ang mga kandila sa isang mesa para sa dalawa, ang gintong liwanag ay nagpapalambot sa mga gilid ng mundo hanggang sa pakiramdam ay umiiral kami sa isang hiwalay na universo, malayo sa lahat ng bagay. Ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito, sabi ko, habang pinagmamasdan ko ang mga rosas sa kristal na florera, ang champagne na pinapalamig sa pilak, at ang pagkakaayos ng mesa na nag-aalok ng perpektong tanawin ng parehong paglubog ng araw at ng isa't isa. Gusto kong maging perpekto ito, umamin siya, habang hinihila palabas ang aking upuan. Karapat dapat kang maging perpekto, Bianca, kahit pa mula sa lalaking hindi naman perpekto. Nasabi na niya iyon dati, ang paniniwalang masyado siyang maraming kapintasan para sa akin.
Nagsisimula na kong maunawaan na ito ay tunay niyang paniniwala at hindi pababang loob. May lumitaw na waiter na may dalang menu, saka naglaho ng may propesyonal na diskarte. Nagbuhos si Marius ng champagne. Ang mga bula ay umaakyat sa mga kristal na baso na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buwanang renta ko. Para sa katapatan, sabi niya, habang itinaas ang baso. Para sa mga napakasamang desisyon, sagot ko, at siya ay tumawa. Ang tunog ay tunay at nakakagulat sa init. Pinagsalpok namin ang baso. Nang umalingaw-ngaw ang kristal at humigop. Perpekto ang champagne dahil syempre ganun nga. Hindi kailanman nagpapabaya si Marius Orlov sa kanyang ginagawa. Kailangan kong maipaintindi sa iyo ang isang bagay, sabi niya, habang inilalapag ang baso. Bago tayo magpatuloy, bago ito maging kung ano ang alam nating pareho na mangyayari. Komplikado ang buhay ko sa mga paraang bahagi mo lang nakita. Nakita mo lang ang ibabaw, ang mga pagpupulong at negosasyon. Pero may mga kalaliman na sinadyang itinago ko sa iyo. Para protektahan ako, hula ko, para protektahan tayong dalawa, yumuko siya, seryoso ang mukha. Sa sandaling maging higit ka pa sa katulong ko, magiging target ka. Titignan ka ng mga kaaway ko bilang kahinaan na pwedeng samantalahin. Mag-aalinlangan ang mga kakampi ko, kung hindi ka ba mapanganib sa kanilang interes dahil sa impluwensya mo sa akin. Nagbabago ang lahat, Bianca. Lahat. Alam ko, sabi ko ng mahinahon. Alam ko na ito mula pa noong sandaling inamin mo kung ano ang gusto mo. Hindi ko ito pinapasyang basta-basta, Marius, hindi ba? Matalim ang titig niya. Akala mo alam mo kung ano ang papasukin mo pero ang malaman ito sa isip at maranasan ang katotohanan ay dalawang magkaibang bagay. Kapag nalagpasan na natin ang hangganang ito, magiging pagmamay-ari ako sa mga paraan na makakalunod sa iyo. Hihingin ko ang katapatan na higit pa sa trabaho. Inaasahan kong pipiliin mo ako kaysa sa kaligtasan, kaysa sa ginhawa, kaysa sa bawat makatuwirang instinktong nagsasabing tumakas ka. Sinusubukan mo ba akong hadlangan dito? Tanong ko ng taos na nagtataka. Sinusubukan kitang bigyan ng huling pagkakataon na umatras, sagot niya. Dahil kapag akin ka na, Bianca, hindi na kita pakakawalan, hindi para kay Marco Santini, hindi para sa isang pantasya ng normal na buhay, hindi para sa kahit ano. Kailangan mong malaman iyon bago ka gumawa ng desisyong ito. Inilapag ko ang champagne ko, tiningnan ko siya ng diretsyo. 3 taon kitang pinagmasdan, inaaral kung paano ka mag-isip, iniintindi kung paano umiikot ang mundo mo. Hindi ako inosente sa kung ano ang ibig sabihin ng pakikipag-ugnayan sa iyo pero hindi rin ako natatakot dito. Dapat natatakot ka, sabi niya ng mahinahon. Natatakot ako rito at ako ang halimaw sa senaryong ito. Tigilan mo ang pagtawag sa sarili mong ganoon. Sinabi ko na hindi ka halimaw. Isa kang lalaki na gumagawa ng mahihirap na bagay sa isang imposibleng mundo. May pinagkaiba iyon. May gumalaw sa kanyang ekspresyon, ang kahinaan na sumisilip sa maingat niyang kontrol. Nakikita mo ako ng iba kaysa sa nakikita ako ng iba. Marahil dahil ako lang ang taong hinayaan mong lumapit ng sapat para makita ka man lang, sagot ko. Ang iba palabas lang ang nakukuha nila. Ako ang katotohanan ang nakukuha ko. Hindi lahat inamin niya. May mga bagay akong itinago sa iyo. Mga bagay na mas mabuti pang huwag mong malaman. Kung ganoon, itago mo na lang, sabi ko. Hindi kita hinihilingang ibulalas ang kabigatan ng kaluluwa mo, Marius. Hinihiling ko lang na tigilan mo na ang pagkunwari na ayaw mo nito. Gusto mo ako. Nanahimik siya ng matagal na sandali. Ang kanyang mga daliri ay tumutuktok ng pamilyar na ritmo sa mesa. Pagkatapos ay tumayo siya. Lumipat sa tabi ko ng may malambot na gilas na nakita kong nakakatakot sa mga karibal at nakakaakit sa mga politiko. Ipinakita niya ang kanyang kamay. Sumayaw ka sa akin, walang tugtugan. Pero kinuha ko pa rin ang kanyang kamay. Hinayaan siyang hilahin ako mula sa aking upuan. Bumalot ang kanyang braso sa aking baywang, matibay at may pagmamay-ari, habang ang kanyang kabilang kamay ay hinigpitan ng akin sa kanyang dibdib. Dahan-dahan kaming umiindayog sa liwanag ng kandila. Ang tanging tunog ay ang malayong bulong ng lungsod at ang pagbagsak ng mga alon sa sinaunang bato. Matagal ko na itong hinahangad kaysa sa handa kong aminin, wika niya sa buhok ko. Hinangad kitang nasa bisig ko, sa buhay ko, sa kama ko. Sinabi ko sa sarili kong imposible iyon na ang paglayo sa iyo ay para protektahan tayong dalawa. Pero ang totoo, pinoprotektahan ko lang ang sarili ko mula sa damdaming ito. Mula sa kung paano mo lubusang sinakop ang bawat bahagi ng buhay ko. Iniling ko pabalik ang ulo ko para tignan siya. At ngayon tapos na akong magkunwari. Dinampi ng hinlalaki niya ang buto ng pisngi ko. Napakagaan ng dampi na halos hindi ako makahinga. Ngayon, aangkinin ko na ang gusto ko.
Kahit ano pa ang maging kahihinatnan, matapang na mga salita, bulong ko. Matapang akong lalaki, ngumiti siya. O hindi mo ba napansin? Napansin ko. Napansin ko ang lahat tungkol sa kanya. Tinala ko ang bawat detalye sa loob ng 3 taong sa pilitang paglapit. Ang paraan ng pag-inom niya ng kape. Ang peklat sa kaliwa niyang kilay. Ang bahagyang pag-aatubili bago siya gumawa ng mga desisyong magbabago ng buhay. Ang hindi inaasahang lambing ng kanyang mga kamay, kapag akala niya walang nakakakita. Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo, mahinahon niyang utos. Na halos 2 taon na akong umiibig sa iyo, inamin ko. At sa nakaraang 6 na buwan, lubos na akong umiibig sa iyo. Na lahat ng date na sinubukan kong ayusin kay Marco, ay pagtakas ko sa isang bagay na alam kong magbabago sa lahat. Napagod na akong tumakbo. Humigpit ang kapit niya sa akin. Ulitin mo yan. Anong parte? Ang parte ng pag-ibig, sabi niya. Magaspang ang boses. Ulitin mo. Mahal kita, sabi ko ng malinaw. Mahal kita. At alam kong marahil ito ang pinakamapanganib na bagay na maaari kong aminin sa isang lalaking katulad mo, pero tama na ang pagtatago ko. Tama na ang pagkunwari na ang nararamdaman ko ay hindi ganap at lubos. May nabasag sa kanya. Nakita kong nangyari iyon. Napanood kong gumuho ang maingat niyang kontrol habang hinihila niya ako ng mas malapit. Bumagsak ang kanyang noo para sumandal sa akin. Bianca, bulong niya. Bianca ko, alam mo ba kung ano ang kakabigay mo lang sa akin? Anong kapangyarihan ang ipinasa mo? Alam kong ano ang ibinigay ko sa iyo, ang sagot ko. Ang parehong bagay na malalabas mong ibigay sa akin. Nanginig ang kanyang tawa. Akala mo magkukumpisal ako ng nararamdaman ko na parang isang baliw sa pag-ibig. Sa tingin ko, nagawa mo na iyon, sabi ko. Sa bawat text, bawat krisis na inimbento para lapitan mo ako, bawat sandali ng selos na sinubukan mong itago bilang proteksyon, mahal mo ako, Marius Orlov. Natatakot ka lang sabihin ito ng malakas. Natatakot, inamin niya. Dahil ang mga lalaking katulad ko ay hindi pinapayagang panatilihin ang mga bagay na minamahal namin. Sinisira namin sila o nawawala sa amin o pinapanood naming masira. 3 taon kong sinubukang hindi kita mahalin at hindi ito gumana. Nasa dugo ka, Bianca. Ikaw ang unang naiisip ko pag nagigising ako at ang huli bago ako matulog. Nasa bawat desisyon ko ka, bawat panganib na tinataya ko. Matagal ka nang sa akin kaya hindi ko na maalala kung ano ang pakiramdam noon. Sabihin mo, hamon ko 3 salita kung totoo mo. Tumaas ang mga kamay niya para hawakan ang mukha ko, iniangat ito pataas kaya wala akong ibang nagawa, kundi titigan siya. Mahal kita, sabi niya. Bawat salita ay sinasadya at pinaghintay. Mahal kita ng buong pagkatao ko. Buong pagkatao kong ito pati na ang mga bahagi ng akin na sira at mapanganib at hindi karapat-dapat sa isang bagay na kasing buti mo. Mahal kita at hindi iyon kailanman magbabago. Hindi maiiwasan ang halik ng dumating ito. Ang bibig niya sa akin ay mapang-angkin at desperado. 3 taong pagpipigil ang nabasag sa isang iglap. Hinalikan ko rin siya ng may kaparehong sigla. Ang mga kamay ko'y nakakurong sa kanyang jacket. Hinahatak ko siyang papalapit. Ang lasa niya ay parang champagne at mga pangako, parang kapangyarihang halos hindi mapigil at pagnanasa na pinayagang huminga sa wakas. Dumanak ang mga kamay niya sa buhok ko. Sinira ang maingat kong pag-aayos nito at hindi ko na iyon inintindi. Wala nang ibang mahalaga kundi ito. Ang aming dalawa sa wakas ay inamin ang matagal na naming iniiwasan sa loob ng maraming taon. Nang tuluyan kaming maghiwalay, kapwa kami humihingal ng malalim. Naging madilim ang kanyang mga mata na parang papalapit na bagyo. Umalis na tayo, sabi niya, magaspang ang boses. Hindi pa tayo nakakakain, pahayag ko ng hindi humihingal. Hindi ko pinapansin. Nasa buhok ko pa rin ang mga kamay niya, nakadikit ang noo niya sa akin. Kailangan kita ng mag-isa, Bianca. Kailangan kita sa kama ko, sa espasyo ko, na walang harang sa pagitan natin. 3 taon na akong naghintay, hindi na ako maghihintay ng kahit 1 minuto pa. May mainit na kumurog sa tiyan ko sa hilaw na pagnanasa sa boses niya. Kung ganoon, dalhin mo ako sa bahay mo. Ang bahay ko, itinama niya. Sasama ka sa akin pauwi ngayong gabi at sa bawat gabi pagkatapos. May pagmamay-ari, hambog at tipikal na Marius at minahal ko siya dahil doon. Oo, pumayag ako. Dalhin mo ako pauwi. Ang penthouse ni Marius ay isang pag-aaral ng kontroladong karangyaan. Lahat ay malinis na linya at mamahaling materyales na inayos ng may katumpakan ng isang taong pinahahalagahan ang kaayusan at kaguluhan.
Dumalaw na ako rito nang hindi mabilang para sa trabaho, pero hindi kailanman ng ganito. Hindi kailanman bilang isang taong tumatawid sa hangganan papasok sa kanyang personal na espasyo sa halip na sa kanyang profesional na saklaw. Nagsara sa likuran namin ang pinto nang may banayad na kaluskos na tila umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Nakatayo kami sa foyer. Ang lungsod ay nakalatag sa ibaba sa pamamagitan ng mga bintanang mula sahig hanggang kisame, at wala sa amin ang handang gawin ang huling hakbang na magbabago sa lahat ng tuluyan. Nag-alangan ka ba? Tanong ni Marius, mababa at maingat ang boses. Wala, ang tapat kong sagot. Hindi ko mabilang. Umangat ang kamay niya para haplusin ang pisngi ko. Ang hinlalaki ay dinadama ang linya ng pangako, ngunit wala sa mga iyon ang mas mahalaga kaysa sa pagiging narito mo. Hinalikan niya akong muli. Mas mabagal ngayon, hindi gaanong desperado kundi mas pagtuklas. Hinaplos-haplos ng kanyang mga kamay ang aking baywang, ang aking balakang, ang kurba ng aking gulugod sa pamamagitan ng pulang telang nakalagay sa akin. Natutunan ko ang hugis niya sa pamamagitan ng mamahaling lana, ang tigas ng kalamnan sa ilalim ng maayos na pananamit, ang pagkabighani ng kanyang hininga ng mahawakan ng aking mga daliri, ang mga butones ng kanyang kamiseta. Silid tulugan, bulong niya sa aking labi. Maliban kung gusto mong sa unang beses natin ay dito sa pader. 3 taon na akong naghintay, sabi ko, habang tinatanggal ko ang unang butones. Makakapaghintay pa ako ng 30 segundo. Magaspang ang tawa niya nang buhatin niya ako dala-dala sa loob ng apartment niya papunta sa isang silid tulugan na pinangungunahan ng isang napakalaking kama. Marahang binaba niya ako. Ang mga kamay niya ay abala ng hinahanap ang zipper ng damit ko. Ako na, sabi ko, pinigilan ko siya. Gusto kitang manood. May kumislap na primal sa kanyang mga mata. Ngunit umatras siya, binigyan ako ng espasyo. Lumiko ako. Iniharap ang aking likod para makita niya ang zipper na dumadaloy mula sa batok hanggang sa buntot. Nakakagulat na banayad ang kanyang mga daliri habang binababa nila ito. Ang mga bukol ng kanyang mga daliri ay dumadampi sa balat habang unti-unti niyang inilalantad ang hubad na laman. Hinila ng damit ang aking mga paa. Iniwan akong nakasuot lamang ng panloob na sinadya kong piliin para sa gabing ito. Itim na puntas na nagkakahalaga ng malaki at sulit ang bawat sentimo dahil sa paraan ng pagtitig sa akin ni Marius ngayon. Diyos ko, Bianca, hinga niya. Papapatayin mo ako. Hindi pa, sagot ko habang inaabot ko siya. May plano pa ako para sa'yo. Ang sumunod ay init at pagtuklas. 3 taong naipong pagnanasa sa wakas ay pinayagang huminga. Kasing autoritaryo si Marius sa kama gaya ng sa mga boardroom, ngunit nakakagulat ding banayad, natututo kung ano ang nagpapasinghap sa akin, kung ano ang nagpapakurba sa akin sa kanyang haplos, kung ano ang naglalabas ng pangalan ko mula sa kanyang mga labi na parang panalangin. Pagkatapos nakahiga kaming magkalukot sa mga kumot, na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kotse ko, ang ulo ko ay nakapatong sa kanyang dibdib, ang kanyang mga daliri ay gumuguhit ng walang patutunguhang mga pattern sa aking balikat. Manatili, sabi niya sa kadiliman. Hindi ako aalis, pinatibay ko siya. Hindi, ang ibig kong sabihin ay permanente. Gumalaw siya para makatingin sa akin. Lumipat ka rito sa akin. Maging akin ka ng lubusan. Hindi lang kapag maginhawa o pagkatapos ng oras ng trabaho. Gusto kitang kasama sa buhay ko, Bianca. Buo ka. Tumigdod ako sa isang siko. Pinagmasdan ko ang mukha niya sa mahinang liwanag na pumapasok sa mga bintana. Malaking hakbang iyan. Alam ko. Itinaas niya ang kamay para ipulay ang buhok sa likod ng tenga ko. Alam ko rin na wala akong karapatang manghingi, na masyadong maaga pa, na nararapat lang nabigyan ka ng panahon para maka-adjust sa bagong realidad na ito. Pero hindi ako sanay maghintay at hindi ko nasisimulan ngayon. Gusto kitang narito gabi-gabi, araw-araw. Walang hiwalay na espasyo, walang distansya, tayo lang. May bahagi sa akin na nakilala ito bilang ang mapang-ari at kontrol na binalaan niya sa akin. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging umibig sa kanya sa kabila ng lahat ng makatuwirang dahilan para hindi, ay nauunawaan kung ano talaga ang hinihiling niya. Hindi para sa pagmamay-ari, kundi para sa pangako. Hindi para sa pagsunod, kundi para sa pakikipagsosyo sa tanging paraan na alam ni Marius Orov kung paano bumuo nito. Sige, sabi ko, kumurap siya. Sige, lilipat ako, nilinaw ko. Sa isang kondisyon, may pagod na bakas sa kanyang muka. Anong kondisyon? Panatilihin ko ang apartment ko, sabi ko ng matatag. Hindi dahil balak kong tumakas, kundi dahil kailangan kong malaman na may lugar akong akin kung sakaling kailanganin kong mag-isa. Kailangan ko ng seguridad na iyon, Marius. Ang safety net na iyon. Inaantay kong tutol siya, nahihingin niya ang lubusang pagsuko sa kanyang mga kondisyon. Sa halip, dahan-dahan siyang tumango. Makatarungan naman, pumayag siya.
kahit nagagawin ko ang lahat ng makakaya ko para masiguradong hindi mo kailanman gustong gamitin iyon. Aasahan ko iyan, sagot ko, habang sumandal ako sa dibdib niya. Nanahimik kami ng matagal, ang intimacy ng katahimikan ay mas malakas kaysa sa mga salita. Biglang kumislap ang telepono ni Marius sa tabi ng kama na nagwasak sa kapayapaan. Automatikong inabot niya ito. Mahirap mamatay ang matagal ng nakasanayan. Kahit na pagkatapos niyang makuha ang gusto niya. Pinanood ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon habang binabasa niya ang mensahe. Napalitan ang kasiyahan pagkatapos ng pagtatalik ng kanyang profesional na focus. May problema, tanong ko. Posible. Inilapag niya ang telepono. Pero nakita kong unti-unti nang nagiging stratehiko ang kanyang pag-iisip. Ang padala sa Amsterdam may komplikasyon. Sapat na ang alam ko sa negosyo niya para maunawaan ang nasa pagitan ng mga linyang iyon. Ang komplikasyon ay nangangahulugang may nagtaksil sa kanya o may nagsubok na agawin ang sa kanya. Kahit alinman, kailangan nito ang kanyang pansin. Kailangan mo bang umalis? Tanong ko na alam ko na ang sagot. Hindi ngayong gabi, sabi niya, habang hinihila niya ako ng mas malapit. Ngayong gabi, mas mahalaga ka kaysa sa negosyo. Kaya ni Dimitri ang paunang pagsusuri, ako na ang bahala bukas. Ang katotohanang pinipili niya ako kaysa sa trabaho, kaysa sa imperyong itinayo at pinanatili niya ng walang awang kahusayan, ay nagsabi ng higit pa kaysa sa anumang deklarasyon. Hindi ipinagkakatiwala ni Marius Orlov ang mahahalagang bagay. Hindi siya nagtitiwala sa iba para asikasuhin ang mga krisis, maliban na lang kung ang alternatibo ay ang iwanin ko ang kanyang kama. May itatanong ako, sabi ko, habang sinusundan ng daliri ang peklat sa kanyang tadyang na natuklasan ko kanina. Gaano nakatagal mo talaga akong minahal? Tumigil ang kanyang kamay sa buhok ko. Gusto mo ng totoo? Palagi. Mula pa noong gabing dumating ka sa akin, 6 na buwan matapos kang magsimulang magtrabaho, mahinahon niyang sinabi. Hinaharap mo noon ang mga gastusin sa ospital ng nanay mo at inayos ko ang kanyang paggamot. Dumating ka sa opisina ko para magpasalamat at umiiyak ka. Hindi mga dramatikong luha, kundi tahimik na kalungkutan para sa hindi mo kayang ayusin mag-isa. At tiningnan mo ako na para bang iniligtas ko ang mundo sa halip na nagtawag lang ako ng ilang beses sa telepono. Naalala ko ang gabing iyon, naalala ko ang napakalalim na pasasalamat na naramdaman ko, ang pagkabigla na ang mapanganib na lalaking ito ay nagpakita ng hindi inaasahang kabaitan. Sa sandaling iyon ka naging totoo para sa akin, nagpatuloy siya. Hindi lang bihasa, hindi lang kapaki-pakinabang, kundi totoo, tao, isang taong malalim ang nararamdaman at sinisikap itong itago sa likod ng pagiging profesional. Gusto kong protektahan ang lambot na iyon, kahit na gusto ko rin itong pag-ari ng lubos. May pagkaposesibo, bulong ko ng sobra at pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Ganito ako, Bianca. Binabalaan kita. Oo, binabalaan mo ako, kinumpirma ko, pero napagtatanto kong hindi ko naman pala gaanong iniintindi, gaya ng inakala ko. Umugong ang tawa niya mula sa dibdib. Bigyan mo ng panahon, malamang gusto mo na akong saksakin sa loob ng 1 linggo. Itatala ko na lang na ilayo ang mga matutulis na bagay sa silid tulugan, sumagot ako. At muling tumawa siya, malaya at tunay ang tunog, sa paraang bihira kong naririnig. Nakatulog kami ng ganoon, magkalukot, ang ulo ko sa dibdib niya, ang mga braso niyang nakapalibot sa akin na parabang mapipigilan niya ang mundo sa pamamagitan ng lakas ng kanyang kalooban. Kinabukasan pagising ko ay sinag ng araw ang sumisilay sa mga bintanang ilang beses ko nang tiningnan mula sa kabilang panig ng pinto ng opisina ni Marius. Sandali akong nalito. Pagkatapos ay bumalik ang lahat ng alaala. Pulang damit, mga pag-amin ang pakiramdam na sa wakas ay naroroon na ako kung saan ako nararapat. Gising na si Marius nakasandal sa ulunan ng kama habang hawak ang tablet niya, nag-aasikaso ng negosyo mula sa kama ng may parehong pokus na ibinibigay niya sa lahat ng bagay. Nagsuot siya ng salaming pambasa na hindi ko pa nakikita dati, at dahil dito ay halos kamukha na siya ng propesor na nagpapalambot sa kanyang mapanganib na dating. Magandang umaga, sabi niya nang hindi tumitingin mula sa anumang ulat na sinusuri niya. May kape sa tabi ng kama mo. 2 asukal, kaunting gatas, eksakto kung paano mo gusto. Umupo ako ng tuwid, tinanggap ang tasa ng kape na inihanda niya. Nagtatrabaho ka. Kailangan ng atensyon ang sitwasyon sa Amsterdam, sagot niya. Sa wakas ay itinabi na ang tablet. Pero naayos na iyon. Epektibo si Dimitri gaya ng dati. Ano ang nangyari? Tanong ko. Taus-pusong mausisa tungkol sa negosyong aking katuwang sa loob ng 3 taon, ngunit hindi ko kailanman lubos na nakilala. Pinagmasdan ako ni Marius sandali, na parabang tinatimbang kung gaano karami ang ibubunyag. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya.
May sumubok na mandaya sa kargamento, sabi niya. Isang medyo maliit na halaga. Marahil inakala nilang hindi mapapansin, nagkamali sila. At ngayon, tinanong ko ng medyo sigurado akong alam ko na ang sagot. At ngayon pinaalalahanan sila ng kapalit ng pagtataksil, sagot niya. Patag ang boses at walang emosyon. Hindi nakamamatay pero sapat na para hindi na maulit pa ng iba. Ito ang realidad na pinili ko. Hindi lang ang lalaking mahigpit na niyakap ako kagabi ng may lambing, kundi pati na rin ang nag-utos ng karahasan ng kasing kampante ng pag-utos ng iba ng kape. Ang dalawang panig na bumubuo kay Marius. Nakakasagabal ba sayo? Tanong niya ng mahinahon. Ang malaman ang alam ko, ang inuutusan kong gawin. Oo, inamin kong tapat. At hindi ko mailagay sa iisang linya ang lalaking nagbanta kay Marco at ang lalaking nagligtas sa nanay ko. Pero tumigil na akong subukan. Ikaw ang dalawang iyon, Marius, ang malambing at ang kakilakilabot. At sa paanuman, mahal pa rin kita. Isang ginhawa ang sumilay sa kanyang mukha. Kailangan kong maipaintindi sa iyo ang isang bagay, Bianca. Ngayon na talagang bahagi ka na ng buhay ko, makikita mo ang mga bagay, maririnig mo ang mga bagay, malalaman mo ang mga bagay na dati pinoprotektahan ka. Magkakaroon ng mga sandali na tatanungin mo ang desisyong ito. Kapag tatanungin mo kung anong klaseng babae ang umiibig sa lalaking katulad ko. Alam ko na kung anong klase, sagot ko. Ang matatag na klase. Ang klase na tinitingnan ang kabuuan at gumagawa ng sarili niyang desisyon sa halip na hayaang takot ang gumawa para sa kanya. Matapang o hangal, bulong niya. Marahil pareho, yumuko ako para halikan siya. Pero tiyak na tapat, nandito na ako para manatili sa iyo. Mabuti, sabi niya sa labi ko, dahil wala akong balak na pakawalan ka. Sa sumunod na ilang linggo, naging bago ang ritmo ng aming pamumuhay. Inilipat ko ang aking mahahalagang gamit sa penthouse ni Marius, ngunit pinanatili ko ang aking apartment ayon sa pangako. Hindi siya tumutol, bagaman paminsan-minsan ay nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin na para bang kinukuwenta kung gagamitin ko nga ba talaga ang daanang pangtakas na iyon. Sa trabaho, pinanatili naming propesyonal ang distansya, kahit na halata sa lahat ng empleyado na may nagbago sa pagitan namin. Si Dimitri ay nakangisi tuwing nakikita niya kaming magkasama. Ang ibang lalaki sa organisasyon ni Marius ay lalo pa akong tinrato ng iba kaysa dati. Kinilala nila na hindi na ako basta-basta protektadong pag-aari, kundi isang bagay na higit na mahalaga. Kasintahan ni Marius ang kanyang kapareha, ang babaeng sa hindi maipaliwanag na paraan ay napalambot ang hindi mapalalambot, gayong hindi ko naman talaga siya napalambot. Kung tutuusin, ang pagkakaroon ko ng buo sa buhay niya ay tila nagpalaya ng isang bagay sa loob ni Marius. Ang pagiging pagmamay-ari na binabala niya sa akin ay naipakita sa 1,000 maliliit na paraan. Ang kamay niya sa maliliit na bahagi ng aking likod kapag nasa publiko kami. Ang paraan ng pag-aayos niya sa mga pagpupulong para makapagtanghalian kami ng magkasama. Ang mamahaling mga regalo na lumilitaw ng walang partikular na okasyon. Mga alahas at damit at mga unang edisyon ng mga librong nabanggit kong gusto ko noon. Pang-ilang taon na ang nakalipas. Pinapalayaw mo ako, napansin ko isang gabi habang binubuksan ko ang isang kahon na naglalaman ng kwintas, na malamang ay mas mahal pa kaysa sa isang kotse. Ipinapakita ko sa iyo kung ano ka para sa akin. Inayos niya ako. May pinagkaiba. Marius, hindi ko kailangan ng mamahaling bagay para malaman na mahalaga ka sa akin. Alam ko, sabi niya, habang tinatali ang kwintas sa aking leeg. Pero gusto ko pa ring ibigay ang mga ito sa iyo. 41 taon ko nang kinukuha ang gusto ko. Hayaan mo akong namnamin ang pagbibigay sa iyo ng nararapat sa iyo. Paano ko iyon mapagtatalo? Paano ko masasabi sa isang lalaking nagtayo ng mga imperyo sa pamamagitan ng kontrol at maingat na pagkalkula na labis ang kanyang mga kilos ng pagmamahal, gayong tunay siyang pinapasaya nito? Simple lang ang sagot. Hindi ko magawa at ayokong gawin. Pagkalipas ng 3 linggo sa bagong ayos namin, nagtatrabaho ako ng hating gabi sa opisina ni Marius. Sinusuri ang mga kontrata para sa isang lehitimong pagbili ng real estate sa Roma. Nang tumunog ang telepono niya. Sinagot niya ito ng may karaniwan niyang mabilis at mahusay na paraan. Pero napansin kong dumilim ang ekspresyon niya habang nakikinig. Kailan? Tanong niya. Bumaba ang boses niya sa mapanganib na tono. Ilan? Hindi ko narinig ang sagot. Pero anuman iyon ay nagpatigas sa panga ni Marius. I-lockdown ang protocol, utos niya. Walang papasok o lalabas hanggat hindi ako nagbibigay ng pahintulot. At Dimitri, hanapin mo sila. Gusto kong marisolba ito pagsapit ng umaga. Tinapos niya ang tawag at agad
na nag-umpisang tumawag sa iba, nakatuon ng lubos ang kanyang pansin. Naghintay ako, alam kong ipapaliwanag niya kapag handa na siya. Pagkatapos ng ikalimang tawag, sa wakas ay tumingin siya sa akin. May nangyayari, sabi niya, wala kang dapat ikabahala pero kailangan kong manatili ka rito ngayong gabi. Huwag kang umuwi. Huwag kang umalis sa gusali. Kaya mo ba yan? Siyempre, ang sagot ko. Pero Marius, ano ang nangyayari? Tumahimik siya sandali, nag-aatubili kung gaano karami ang ikwento. May gumawa ng hakbang laban sa isa sa mga operasyon ko. Isang agresibong galaw na nagpapahiwatig na hindi sila interesado sa negosasyon. Digmaan, sabi ko. Naunawaan ko ang mga implikasyon. Posible, lumapit siya sa bintana. Ang pamilyar na kilos kapag nagiging mahirap ang usapan. Inaasahan ko na ito. Matagal nang naghahanda ang pamilyang Duca. Ngayong gabi, ginawa nila ang kanilang unang galaw. Nangulimlim ang takot sa aking tiyan, hindi para sa akin kundi para sa kanya. Anong gagawin mo? Gagawin ko ang lagi kong ginagawa, sagot niya. Protektahan ang akin. Sasagutin ko sila ng napakalakas na puwersa. Ipapakita kong may kapalit ang pagsubok sa akin na ayaw ng sinuman bayaran. Lumiko siya para harapin ako at nakita ko sa kanyang ekspresyon ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Hindi eksaktong takot, pero malapit na. Pag-aalala, marahil, tunay na pagkabahala. Ito ang sinubukan kong babalaan sa iyo, sabi niya, nang mahinahon. Ito ang realidad ng aking mundo. Mga banta at kontrabanta. Karahasan na sinasalubong ng mas matinding karahasan. Isang walang katapusang siklo ng dominasyon at pagsunod kung saan ang kahinaan ay katumbas ng kamatayan. Lumapit ako sa kanya sa bintana. Alam ko. Talaga bang alam mo? Itinaas niya ang mga kamay para hawakan ang aking mga balikat. Dahil kapag nagsimula na ito, hindi nahihinto hanggat may isang tao na tuluyang mapahamak. At bahagi ka na ngayon ng equation na iyon, Bianca. Ang iyong armas laban sa akin, isang posibleng target, isang bagay na titingnan ng aking mga kaaway bilang kahinaan na pagsasamantalahan. Pagkatapos sisiguraduhin nating makikita nila ako bilang lakas sa halip, ang sagot ko, na ako mismo'y nagulat sa kumpiyansa ng aking boses. Hindi ako isang marupok na bulaklak na kailangang protektahan mula sa realidad, Marius. Ako ang babaeng pinili ka na alam kong ano ang ibig sabihin noon. Hindi ako tatakas at hindi ako magtatago. Haharapin natin ito ng magkasama o hindi na lang. May nagbago sa kanyang ekspresyon. Pagmamalaki at pagmamay-ari at ang malalim at matibay na pag-ibig na paminsan-minsan ay nakakagulat pa rin sa akin sa tindi nito. Sama-sama, pumayag siya. Pero Bianca, kailangan kong ipangako mo sa akin ang isang bagay. Ano? Kung sasabihin kong tumakas ka, seryoso niyang sinabi. Walang pag-aaway, walang pag-aatubili. Kapag umabot sa puntong iyon, kapag hindi na matiis ang sitwasyon, kailangan kong malaman na ililigtas mo ang sarili mo kahit hindi ko na magawa. Marius, ipangako mo sa akin, iginiit niya. Ito lang ang tanging paraan para makaya kong magpatuloy kung lalala pa ito. Na alam kong uunahin mo ang kaligtasan mo kaysa katapatan sa akin. Naintindihan ko kung ano ang hinihiling niya. Ang sukdulang pataya. Ang kaalamang kahit bumagsak siya, mabubuhay ako. Nangako ako, sabi ko. Pero hindi aabot sa puntong iyon. Hindi mo alam yan, ang sagot niya. Oo, alam ko, kontra ko, kasi ikaw si Marius Orloff at hindi ka kailanman natatalo. Malungkot ang ngiti niya. May unang beses naman. Hindi ngayong gabi, sabi ko ng matatag. Hindi habang ako ang lalaban para sayo. Sobrang tigas ng ulo mo para hayaang kunin ng iba ang sayo at akin ka ng lubos. Tama ka nga, sang-ayon niya habang hinahatak niya ako ng mas malapit. Akin ka ng lubos at tulungan nawa ng langit ang sino mang mag-iisip ng kabaligtaran. Nanatili kaming ganoon ng matagal na sandali, magkayakap habang inihahanda ng kanyang imperyo ang digmaan sa paligid namin. Sa labas ng bintana, kumikislap ang Naples sa mga ilaw, maganda at mapanganib, at lubos na walang kamalay-malay sa labanan na malalabanan sa mga anino nito. Ito na ang buhay ko ngayon, karangyaan at panganib, kapangyarihan at kahinaan, isang pag-ibig na napakalalim na minsan ay pakiramdam ko'y nalulunod ako. At hindi ko ito ipapalit sa kahit ano. Tahimik ang digmaan ng dumating ito. Hindi ang maputok na karahasan sa mga pelikula, kundi mga kalkuladong galaw at kontragalaw na naisagawa sa pamamagitan ng mga padalang naglalaho. Mga operasyon na misteryosong nabigo. Mga negosyo na biglaang hindi na nakapagsilbi. Lumaban si Marius ng may sukdulang katumpakan. Sinira ang mga interes ng Duca ng may parehong malamig na kahusayan na ipinamalas niya sa lahat ng bagay. Nanunood lang ako sa gilid, inaasikaso ang kanyang lehitimong negosyo
habang iniinda niya ang madilim na digmaan na sumisipsip sa kanyang mga kabalyero. 3 linggo ang inabot nito. 3 linggo ng mga gabing walang tulog at tensyong napakakapal na hirap ng huminga. 3 linggo ng malungkot na mga ulat ni Dimitri at ng lalong mapanganib na ugali ni Marius. 3 linggo kong tinanggihan ang umalis sa kanyang tabi sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pakiusap na lumayo na ako. Bigla ang dumating ang wakas. Isang umaga lumabas si Marius mula sa isang pagpupulong na may ekspresyong natutunan kong kilalanin, kasiyahan, malamig at ganap. Tapos na, sabi niya ng simple. Tinanggap ni Duca ang mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Tanong ko. Ganap na pag-urong mula sa Naples, pagsuko ng 3 pangunahing operasyon. Pampublikong pagkilala sa aking teritoryo. Ang ngiti niya ay parang mandaragit. Nagpadalos-dalos sila. Ngayon, binabayaran nila ang kapalit. Isang malaking ginhawa ang dumaloy sa akin, tapos na. Ang partikular na labanang ito, kinumpirma niya na magkakaroon pa ng iba. Lagi namang mayroon, pero sa ngayon, nanalo tayo. Nang gabing iyon, nahanap ko siya sa terasa ng penthouse. May sigarilyong nagliliyab sa pagitan ng kanyang mga daliri. Mas madalas siyang naninigarilyo habang may alitan. Ang nakasanayang sinasabi niyang, wala naman pala siya ay lubos na lumitaw dahil sa stress. Masisira ang baga mo, puna ko habang lumalapit ako sa kanya sa bakod. Titigil ako bukas, ang sagot niya tulad ng sa bawat pagkakataon na nagsabi ako ng katulad na komento. Sinabi mo yan kahapon, bukas iginiit niya pero pinatay niya pa rin ang sigarilyo. Kumusta ang pakiramdam mo sa lahat ng ito? Sa totoo lang, sumandal ako sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag na tapos na. Ipinagmamalaki kita sa pagkapanalo mo. Medyo nag-aalala ako sa susunod na mangyayari. Kapayapaan ang susunod, sabi niya, kahit sandali lang. Panahon na para magpokus sa mga lehitimong negosyo. Panahon na para ipaalala sa Naples kung bakit mas mabuting makipagtulungan sa akin kaysa labanan ako. Panahon na para sa atin, dagdag ko rin. Lumiko siya para harapin ako ng buo. Bianca, kailangan kitang tanungin ng isang bagay. May something sa tono niya na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ano? Sa halip na sumagot, inabot niya ang kamay sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Natigil ang hininga ko nang buksan niya ito. At lumabas ang isang singsing na sumalo sa liwanag ng lungsod at ikinalat ito na parang mga bituin. Alam kong mabilis ito, sabi niya. Alam kong ilang buwan pa lang tayong magkasama kahit na matagal na kitang mahal. Alam kong ang paghingi kong ipakasal mo sa akin ay paghingi kong gawing mas malaking target ka kaysa dati. Pero hinihiling ko pa rin. Marius, hayaan mo munang matapos ako. Mahinahon niya akong pinutol. Nakita mo na ang pinakamasama sa akin nitong mga nakaraang linggo. Ang karahasan, ang kawalang awang, ang bahagi ko na nilulutas ang problema sa puwersa kaysa pakikipagnegosasyon. Nakita mo akong nasa digmaan, Bianca, at hindi ka tumakas. Nakatayo ka sa tabi ko, pinatakbo mo ang negosyo ko, naging kapanatagan ka sa bagyo ko. Ikaw ang aking kapareha sa lahat ng bagay na mahalaga. Gusto kong gawing opisyal iyon. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, kitang-kita ang kaba ni Marius Orov. Pakasalan mo ako, sabi niya. Hindi dahil ito ay lohikal o stratehiko, kundi dahil mahal kita. Dahil ikaw ang pinakamahusay na desisyon na hindi ko sinadyang gawin. Dahil gusto kong gugulin ang natitirang oras ko sa mundong ito sa pagtiyak na hindi mo kailanman pagsisisihan ang pagpili sa isang halimaw. Tiningnan ko ang singsing, ang lalaking may hawak nito, ang buhay na iniaalok niya. Mapanganib. Hindi mahulaan, at hindi talaga katulad ng inakala kong magiging kinabukasan ko. At hindi ko na hinangad pa ang iba. Hindi ka halimaw, sabi ko, habang kinukuha ko ang singsing mula sa kahon at isinusuot sa aking daliri. Ikaw si Marius lang, komplikado, may pagmamay-ari, at akin. At oo, pakakasalan kita. Ang sumunod na halik ay isang mapang-angkin, malambing na pagdiriwang at ginhawa. Nang sa wakas ay maghiwalay kami, idinikit niya ang kanyang noo sa akin. Sigurado ka? Tanong niya. Dahil wala nang pabalik pagkatapos nito. Sigurado na ako mula pa noong gabing sinindihan mo ang sigarilyong iyon, sagot ko. Marahil bago pa man. Tigilan mo na ang pagbibigay sa akin ng pagkakataong tumakas, Marius. Hindi na ako aalis. Mabuti, bulong niya, dahil hindi kita kailanman pakakawalan. 6 na buwan ang lumipas, nagpakasal kami sa isang maliit na seremonya na dinaluhan lamang ng aming mga pinakamalalapit. Ang aking ina, na gumaling at namumula sa kalusugan dahil sa pakikialam ni Marius. Si Dimitri, na nakatayo bilang best man na halos hindi na itago ang pag-apruba. Ilang iba pa na nagkamit ng kanilang lugar sa aming kakaiba at mapanganib na pamilya.
Wala sa ito ang karaniwan. Wala sa amin ang karaniwan. Ngunit habang nakatayo ako sa tabi ni Marius Orlov, nangako ng magpakailanman sa isang lalaking namumuno sa mga imperyo at nagdudulot ng takot, hindi ako naging kailanman mas tiyak sa anumang bagay. Ito ang aking pinili, ang aking buhay, ang aking pag-ibig at wala akong pinagsisihan. Kaya, ano sa tingin mo? Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo at mag-comment. Gagawa ka ba ng parehong pagpili tulad niya? Ibahagi ito sa isang taong mahilig sa mga kwentong ito. Lagi pang marami sa Emma Romance Library. Magkita-kita tayo muli.